Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Maling tao. Natitigilang nagtinginan sina River at Ocean. Sigurado ako na siya si Ate Debra. Paano tayo nagkamali? Napakamot na lang si River sa kanyang ulo. Awkward itong ngumiti at sumagot ng, "Huwag ka ngang magbiro, ate. Hindi ba't nandito ka rin para hanapin si Kuya Daryl? Narinig kong siya na raw ang bagong emperor ng Westrington. Natutuwa kami ng kapatid ko para sa kanya." Ngumiti naman si Ocean at nagpatuloy sa pagsasalita. "Oo nga. Pagkatapos nating magpahinga ay magpunta na tayo sa Royal City ng magkakasama para hanapin si Kuya Daryl." Na-frustrate naman si Debra habang ipinapadyak ang kanyang mga paa. "Hindi ko naiintindihan ang mga pinagsasabi nyo. Hindi nyo ako ate. Siguradong nagkakamali lang kayo sa akin. Siguradong may problema sa kanilang mga utak ang dalawang ito. Sinabi ko nang nagkakamali sila pero hindi pa rin sila tumigil sa pagtawag sa akin na ate." Tuluyan nang natigilan sina River at Ocean nang makita nila kung gaano kadeterminado si Debra. Hindi nila magawang ayusin ang kanilang mga isip. Ano ang nangyayari? Bakit hindi tayo makilala ni ate? Nagaway ba sila ni Kuya Daryl? Mahina namang sinabi ng nagtatago sa isang madilim na sulok na si Donoghue kay Debra na, hindi sila nagbibiro, senior sister. Pareho silang mga disipulo ni Daryl. Si Daryl nga ang Kuya Daryl na binabanggit nila kanina. Mukhang gustong-gusto ka nga talaga ni Daryl. Alam ng kanyang mga disipulo ang plano ni Daryl na kunin ka kaya natural lang natawagin ka nilang ate. Huwag kang mag-alala dahil bumalik na sa dati ang lakas ko kaya maaari mo na silang i-distract mamaya. Ako na ang bahala sa mga ito. Tanging si Debra lang ang nakarinig sa mga sinabi ni Donoghue sa sobrang hina ng pagsasalitang ginawa nito. Nanginig naman ang buong katawan ng ninenerbiyos ng hustong si Debra nang marinig niya iyon. Disipulo ni Daryl ang dalawang ito. Nagalit ng husto si Debra sa kanyang puso. Ano ba ang mayroon kay Daryl para gumamit ng iba't ibang mga desperadong pamamaraan para makuha lang ako habang tinatawag naman akong ate o kamahalan ng kanyang mga tauhan? Nakakatawa. Tumingin siya sa magkapatid at sinabing, "Halika rito, may sasabihin ako sa iyo." Gusto silang i-ambush ng aking junior, dapat kong sundin ang kanyang plano para makatakas sa dalawang ito, isip ni Debra. Kahit na nagmukhang kalmado si Debra, ninenerbiyos pa rin siya ng husto sa kanyang puso. Kahit na anong mangyari, isa pa rin kahiyahang gawain ang pang-ambush sa kanilang mga kalaban. Tumingin naman sa isa't isa ang nakangiting sina River at Ocean. "Haha! Sabi ko na nga ba? Nakikipagbiruan lang si ate sa atin." "Oo nga. Naguluhan din ako kanina. Madalas tayong makasama ni ate noon, kaya bakit bigla niya tayong makakalimutan?" Habang nagsasalita, agad na naglakad palapit ang dalawang magkapatid. Habang naglalakad papunta sa harapan ni Debra, buong galang na nagtanong si River ng, "Ano po ang maitutulong naming sayo, ate?" Bang! Pagkatapos niyang magsalita, ginamit ni Donoghue ang kanyang internal energy at malakas na sinuntok ang dalawa. Bang! Masyadong mabilis si Donoghue, kaya hindi na nakapag-react pa si River. Umungol siya habang tumatalsik ang kanyang katawan sa lakas ng suntok ni Donoghue. Tumalbog siya ng 100 talampakan, at tuluyang bumagsak sa isang mabatong bahagi ng lupa sa labas ng kuweba. Tumulo ang dugo sa kanyang bibig at agad na nawala ang kanyang hininga. Natigilan si Ocean nang makita niya si Donoghue. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi na, "Ikaw Donoghue." Nagawa noon ni Donoghue na magdala ng mga sundalo para atakihin ang pamilya Carter, dito na dumepensa ang Elysium Gate hanggang sa kanilang kamatayan. Malinaw pang naaalala ni Ocean ang labang iyon, kaya paanong hindi niya makikilala si Donoghue? Kasabay nito ang nagsususpetsang tingin ni Ocean kay Debra. "Ate, bakit?" Kasama ng babae ni Daryl si Donoghue, at nagawa nitong makipagtulungan sa kanya para patayin ang kapatid ko. Ako, namula naman ang mukha ng hindi makapagsalitang si Debra. Sa totoo lang, maaring ang hindi sumusunod si Daryl sa kagustuhan ng nakararami, pero hindi pa rin karapat-dapat para sa kanyang mga disipulo na mamatay. Pero nagawa pa rin siyang patayin ng aking junior, hindi ito tama. Isip ni Debra. Nagalit ng husto si Ocean habang galit na sumisigaw kay Donoghue,
Ibalik mo ang buhay ng kapatid ko, Donoghu. Sumabog ang kanyang lakas noong sumugod siya palapit ng dahil sa sobrang galit. Napaligiran ng napakalakas na aurang pumapatay si Ocean, umikot ang hangin sa paligid at naging katakot-takot ang tanawin sa kalangitan. Hindi naman naapektuhan si Donoghu ng ginagawang pag-atake ni Ocean. Bang! Isang napalakakas na dagundong ang kanilang narinig habang nagpapakita ang SKY breaking axe sa mga kamay ni Donoghu. Sa loob ng isang ilgap ay nagliwanag ang palakol na parang isang araw. Buisit! Ang SKY breaking axe. Nanginig si Ocean nang makita niya ang palakol pero huli na ang lahat para mailagan niya ito. Ang lakas ng loob ng isang walang kwentang kagaya mo na magyabang sa harap ko. Nanalamig na sinabi ni Donoghu. Malakas niyang ikinaway ang kanyang palakod at isang gintong ray ng liwanag ang sumabog mula sa SKY breaking axe at mabilis na lumipad papunta kay Ocean. Hindi pa rin siyempre ginamit ni Donoghu ang enerhiya ng SKY breaking axe. Pero isa pa rin itong uri ng pag-atakeng hindi kakayanin ni Ocean. Nang sumabog ang gintong liwanag na yon, wala nang kahit na kaunting oras si Ocean para makapag-react bago siya tamaan nito. Pinasasaktang sumigaw si Ocean habang umuulan ang sariwa niyang dugo. Tumalsik siya sa malayo at bumagsak sa lupa. Agad din siyang namatay ng dilat ang kanyang mga mata. Namatay ito ng puno ng galit sa kanyang puso. Hanggang sa mamatay ang magkapatid na ito, hindi pa rin nila naintindihan kung bakit nakipagsabuatan ang kanilang ate kay Donoghu para patayin silang dalawa. Nanginig ang buong katawan ni Debra noong mga sandaling iyon nang makita niya ang buong pangyayari gamit ang dalawa niyang mga mata. Masyado siyang naging emosyonal sa kanyang puso. Masyadong malakas ang SKY breaking axe na ito. Wala namang ginawa na kahit ano ang dalawang tao na ito sa akin. Masyado lang walang awa ang aking junior para patayin ang dalawang iyon. Isip ni Debra. Nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Debra, naisip ni Donoghu ang isang bagay habang naglalakad palapit para nakangiting i-comfort si Debra. Senior, masyado talagang masama si Daryl. Hindi rin naging mabuti ang kanyang mga disipulo kaya dapat lang na hindi tayo magpakita ng kahit kaunting awa sa kanila. Nagmukhang seryoso ang nagsasalitang si Donoghu. Huwag kang mag-alala, Senior. Dahil hanggat nandito ako, hinding-hindi ko hahayaang mapasakamay ka ng isang tao na kagaya ni Daryl. Para naman sa kanyang mga disipulo, papatayin ko ang kahit na sinong lumapit sa atin. Kung dalawa ang mga yon, papatayin ko sila ng magkasama. Sige, sagot ni Debra na nakaramdam ng init sa kanyang puso. Maswerte ako para makilala ang isang mabait na junior na kagaya ni Donoghu. Isip ni Debra. Noong mga sandaling iyon, tumingin si Donoghu sa entrance papasok sa kuweba, at nagmamadaling sinabi kay Debra na, hindi na tayo pwede pang magtagal dito, Senior. Bilisan na natin bago pa dumating ang mga kasama ng dalawang ito. Tinala ni Donoghu si Debra sa harap ng kuweba, at naunang lumabas dito. Agad namang sumunod si Debra rito, nang walang pag-aalinlangan. At noong makalabas sila sa kuweba, naramdaman ni Debra ang kawalan sa kanyang puso nang makita niya ang mataas na bundok, at malalawak na lupain sa kanyang harapan. Saan na tayo pupunta ngayon, Junior? Tanging Forgotten Valley lang ang lugar na alam ni Debra. Dahil hindi na sila makakabalik pa sa Forgotten Valley, hindi na niya alam kung saan dapat sila pumunta. Nag-isip ng malalim si Donoghu at sumagot ng, dapat lang na pumunta tayo sa World Universe. Sa World Universe ako lumaki, kaya alam ko ang pasikot-sikot ng kontinenteng iyon. Kaya siguradong makakahanap tayo ng lugar na ating pagtataguan. Nagmukha siyang kalmado habang nagsasakita pero nagpakita pa rin ng pagkademonyo ang kanyang mga mata. Napag-isip-isip na ito ni Donoghu, imbes na magtago sila sa mga sundalo ni Daryl, mas mabuti kung sila na ang mismong atak rito. Siguradong magkakaguluhan ng Elysium Gate at Pamilya Carter sa sandaling bumalik siya sa World Universe. Ang Elysium Gate sect at ang Pamilya Carter ang naging pundasyon ni Daryl. Kaya agad siyang mawawala sa kanyang focus sa sandaling magkagulo ang dalawang ito. Hindi na nag-isip pa si Debra habang itinatango ang kanyang ulo at nakakaramdam ng init sa kanyang puso. Dito na nagsimula ang dalawa sa kanilang paglalakbay papunta sa World Universe. Nang makaalis sina Donoghu at Debra, dumating si Brad kasama ang ilang mga sundalo ng Westrington. Nagulat si Brad at ang kanyang mga kasama nang makita nila ang mga bangkay ni Raver at Ocean sa loob ng kuweba. Mga walang awa.
Nagkapira-piraso maging ang puso ng magkapatid na ito, isip ni Brad. Nasaksihan ni Brad kung paano inambush ni Donoghu ang magkapatid kanina. Kahit na hindi niya kilala si River at ang kapatid nito, sigurado pa rin si Brad na mga tauhan ito ni Daryl dahil naging pamilyar sila kay Debra. Hindi na nag-isip pa si Brad noong mga sandaling iyon. Dito na siya sumigaw ng, manatili ang iba rito para kunin ang katawan ng dalawa at sundan ako pabalik para mag-report sa kamahalan habang ang iba naman ay maaari nang magpatuloy sa pagsunod kay Donoghu. Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit na anong kapalpakan. Opo, General. Iisang sagot ng mga sundalo. Samantala, umupo si Daryl sa tronong may hugis ng dragon sa loob ng palasyo, mahahalatang mainit ang ulo niya sa mga sandaling ito. Inakala niyang mahuhuli na niya si Donoghu. Pero hindi niya inasahang makakawala muli si Donoghu sa kanyang mga kamay. Ang bagay na nagpainit sa kanyang ulo ay ang pagkawala ng memory ani Debra, kaya hindi na siya nito maalala. Nagawa pa nitong depensahan si Donoghu ng buong buhay. Siguradong hindi na makakatakas sa kanya si Donoghu kung hindi lang siya nagalala sa kaligtasan ng babae niyang si Debra. Dito na makikita ang mabilis na pagpasok ng pawis na si Brad sa palasyo. Kamahalan, mayroon pong nangyari habang sinusubukan po naming sundan si Donoghu. Agad na napatayo si Daryl nang marinig niya ito, dito na napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ano ang nangyari? Humiwalay na ba si Donoghu kay Debra? Hindi na niya kailangan pang mag-alala hanggat magagawang humiwalay ni Debra kay Donoghu. Hindi po. Umiling na sagot ni Brad. Natagpuan po naming ang dalawang mga bangkay, at nakita po ng dalawa kong mga mata ang pagpatay sa kanilang dalawa ni Donoghu. Habang nagsasalita, ikinaway ni Brad ang kanyang kamay, dito na pumasok ang mga sundalong may bitbit ng mga bangkay sa labas. Buwisit. Nagalit dito si Daryl. Ano ba ang importansya sa pagkakita niyo sa dalawang mga patay na katawan? Kumunot ang kanyang noo habang naglalakad palapit para tingnan ang mga bangkay. Agad na parang tinamaan ng kidlat ang kanyang isip habang naninigas sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang mga bangkay. Agad na napuno ng pighati ang kanyang puso. Ang mga bangkay na ito ay walang iba kundi sina River at Osin. Balot ng dugo ang bangkay ng dalawa habang ang kanila namang dibdib ay nayupi ng husto, makikita rin ang pamumutla sa mukha ng dalawa nang may mga matang nakasara ng husto. Hindi na humihinga ang dalawang ito. Ano ang nangyari? Isip ni Daryl. Pagkatapos matigilan ng higit 10 segundo, nagising na rin si Daryl sa realidad at kumurap ng husto habang hindi tumitigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Ilang taon din siyang sinundan ng magkapatid na ito at palaging naging tapat ang mga ito sa kanya. Pinamunuan din nilang dalawa ang mga disipulo ng Elysium Gate para parusahan ang kasamaan at tulungan ang mga mahihina. Malaki na rin ang mga bagay na kanilang nagawa para sa sangkatauhan ng World Universe. Hindi naging maganda ang kanilang pagkamatay. Sinabi mong pinatay silang dalawa ni Donoghu? Tanong ng namamaos na si Daryl. Pinunasan ni Brad ang malamig na pawis sa kanyang noo at maingat na sumagot ng opo. Pareho po silang pinatay ni Donoghu, nakita po ito ng dalawa kong mga mata. Namula ng husto ang mga mata ni Daryl nang marinig niya iyon, dito na nagliyab ang kanyang puso sa sobrang galit. Hindi lang nilinlang ni Donoghu si Debra, ngayon ay nagawa niya na ring patayin ang aking mga kapatid. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay at napapagpira-piraso. Tawagin mo ang Black Rider Army para habulin si Donoghu kasama ko, sigaw ni Daryl sa kanyang mga utos. Nanginig ang buong hall sa mga sandaling ito. Isa itong nakakatakot na tanawin. Napaligiran sa mga sandaling iyon ng pumapatay na aura ang katawan ni Daryl habang nagmumukhang nakakatakot ang kanyang mukha. Nagalala siya sa kaligtasan ni Debra, kaya hindi niya sinundan ng husto si Donoghu. Nagalala siya na baka saktan nito si Debra sa sandaling mapilitan ito sa kanila. Pero hindi inasahan ni Daryl na mas titindi pa si Donoghu nang dahil sa pagluluwag nila sa paghabol dito. Nagalit ng husto si Daryl nang makita niya ang mga bangkay ni River at Osin. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang isip. Opo, kamahalan. Malakas na sagot ni Brad bago umalis para ipunin ang mga sundalo ni Daryl. Pagkatapos ng ilang minuto, nakahanda na ang mga sundalo ng Black Rider na pinangunahan ni Daryl papunta sa direksyon kung saan tumakas si Donoghu. Masunuring tumayo ang mga elder ng Emi,
at mga elite nitong mga disipulo sa main hall ng Emmy ng World Universe. Walang sinuman sa kanila ang gumawa ng kahit kaunting paghinga. Umupo naman si Megan sa main seat, suot ang isang mahaba at kulay purple na dress na nagpaganda sa kanyang itsura. Nagdikit ang kanyang mga kilay at mukhang hindi mapakali sa kanyang iniisip. Ilang sandali pa lang ang nakalilipas mula noong marinig niya ang balita ng pagiging emperor ni Daryl sa Westrington. Tumama ang balitang ito sa puso ni Megan na parang isang malakas na kidlat. Nagawa niyang dukutin sina Lily Zurong kasama ng isa pang tao bago wasakin ang pamilya Carter noon. Nagawa pa nga niya noong puwersahin ang mga miyembro ng pamilya Carter na inumin ang Dark Day Pill. Ginawa niya ang lahat ng iyon dahil masyado siyang naging confident. Si Megan ang Alliance Master, kaya walang katumbas ang kasalukuyan niyang posisyon. Isa lang sect leader ng Elysium Gate si Daryl, kaya wala siyang dapat na ikatakot dito. Pero nagiba ang lahat ng maging emperor ng Westrington si Daryl. Hindi itinuturing na pinakamalakas na kontinente ang World Universe sa 9 na mga kontinente. Kaya kahit na pagsamasamahin pa ni Megan ang lahat ng mga elite mula sa naglalakihang mga sekta ng World Universe, hindi pa rin niya madedepensahan ang kanilang mga sarili sa libo-libong mga sundalo ng Westrington. Nagmukhang kalmado si Megan sa mga sandaling ito, pero nag-aalala na talaga siya ng husto sa kanyang sarili. Nadampot ko si Lily at napuwersa ko na rin ang buong pamilya Carter na uminom ng Dark Day Pill. Siguradong magagalit ng husto si Daryl sa sandaling malaman niya ito, kaya malaki ang tiyansa na pangunahan nito ang army ng Westrington para atakihin ang Emmy sect. Isa itong malaking problema para sa amin, isip ni Megan. Sa mga sandaling iyon, isang babaeng disipulo ng Emmy ang mabilis na naglakad papasok at nag-report ng Sect Master, nakatanggap po kami ng balita na mayroon daw pong nakakita kay Donoghue sa may bandang Crouching Tiger Mountain. Kasama nito ang isang babae. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Debra. Ano? Nanginig ng husto ang katawan ng napapatayong si Megan nang marinig niya iyon. Dito na nagbago ang itsura ng kanyang mukha. Nakuha ni Daryl ang trono pero hindi pa rin niya nagawang mahuli si Donoghue. Nagawa pa nitong makabalik sa World Universe. Babae ni Daryl si Debra, kaya bakit niya kasama si Donoghue? Tumingin si Megan sa kanyang paligid at nagutos ng, ipadala mo ang aking utos sa buong komunidad, sabihan niyo ang mga pinuno ng iba't ibang sekta na magpunta sa Crouching Dragon Mountain. Kinakailangan nilang mahuli sina Donoghue at Debra anuman ang mangyari. Sigurado siya na dinukot ni Donoghue si Debra, at ang rason kung bakit niya ito ginawa, ay para magawang lumaban kay Daryl. Kahit na matindi ang nararamdamang hinanakit ni Megan kay Daryl, mayroon pa rin siyang nararamdaman para rito. Sa mundong ito, ako lang ang may karapatang magbanta at manakit kay Daryl. Walang kahit na sino ang maaaring gumawa nito maliban sa akin. Para naman kay Debra, naramdaman niya na siya lang dapat ang maaaring dumampot kay Debra para pagbantaan si Daryl. Wala nang kahit na sino ang maaring gumawa nito. Mabilis na kumalat ang balita sa paligid. Nagpadala ang naglalakihang mga sekta ng kani-kanilang mga sundalo sa paligid ng Crouching Tiger Mountain. Samantala, kasalukuyang naglalakad sa isang kakahuyan sa northwest ng Crouching Tiger Mountain sina Donoghue at Debra. Malayo ang kanilang nilakbay mula sa Westrington para lang makarating sa World Universe. Higit 10 oras na silang naglalakad. Hindi pa rin sila tumigil kahit nagawa na nilang makarating sa World Universe. Pagod na si Donoghue sa mga sandaling ito, pero hindi pa rin niya nagawang tumigil sa paglalakad. Alam niya na magagalit ng husto si Daryl sa sandaling makita nito ang mga bangkay ni River at Ocean, siguradong mangunguna ito sa kanyang army para habulin at hulihin sila ni Debra. Kaya hindi niya nagawang tumigil sa paglalakad. Malaki ang tsansang mahabol sila ng army ni Daryl sa sandaling tumigil ang dalawa sa paglalakad. Malakas namang namamawi si Debra, hindi na niya kaya pang maglakad. Dito na siya mahinang nagsabi ng, nakarating na tayo sa World Universe, Junior. Saan na tayo ngayon pupunta? Umirap ang mga mata ni Donoghue bago ngumiti at sabihing, sandali na lang Senior. Makakarating na rin tayo sa Mid-City sa loob ng 2 oras. Makakapagpahinga na rin tayo pagdating natin doon. Sa Mid-City. Natigilan dito si Debra. Ngumiti si Donoghue at sumagot ng, oo, sa Mid-City matatagpuan ang pamilya Carter. Na-curious dito si Debra.
Saan banda roon nakatira ang pamilya Carter, Jr.? Tuluyan nang nabura ang memorya ni Debra, kaya wala na siyang maalala na kahit ano. Nanirahan siya sa pamilya Carter ng higit 10 taon, at ang lugar na iyon ay ang kaisa-isang lugar na tinatawag niyang tahanan. Huminga naman ng malalim si Donoghu, habang hindi nagpapakita ng kahit na anong emosyon ang gwapo niyang mukha. Ang pamilya Carter ay ang itinuturing na tahanan ni Daryl. Ang dati niyang tirahan. Senior, hindi mo alam kung gaano kasama si Daryl noon. Iyon ay dahil sa suportang ibinibigay sa kanya ng pamilya Carter. Masasabi natin na ang pamilya Carter ay ang pinakamakamandag na demonyo sa buong world universe. Dito na nagpakita ng isang malademonyong ngiti si Donoghu. Hindi na makakatanggap ng kahit na anong suporta si Daryl sa sandaling masira natin ang pamilya Carter. Pinaplano kong wasakin ang mga taong humubog sa kanya. Gusto mo ba akong samahan dito? Alam niyang pata si Debra, kaya palagi nitong ginagawa ang lahat para makamit ang hustisya na kanyang hinahanap. Sinadya niyang gawin ang kwentong iyon para sirain ang imahe ng pamilya Carter. Hindi nagdalawang isip si Debra nang marinig niya ang mga salitang iyon. Itinango niya lang ang kanyang ulo at sinabing, sige. Dahil masama ang pamilya Carter, matagal na dapat silang nabura sa mundong ito. Magdadala ng kapayapaan sa world universe ang gagawin mong ito, Junior. Kaya dapat lang natulungan kita rito. Hindi pa rin aware si Debra na nagsisinungaling lang sa kanya si Donoghu sa mga sandaling ito. Bahagyang ngumiti at tumango ang natutuwang si Donoghu. Haha! Siguradong susuka ng dugo sa sobrang galit si Daryl sa sandaling malaman niyang tutulong si Debra na wasakin ang pamilya Carter. Habang nag-iisip, nakakita si Donoghu ng isang maliit na batis sa kanilang harapan. Dito nang umiti si Donoghu at sinabing, magpahinga na muna tayo rito, Senior. Uminom ka muna ng tubig at magpahinga bago tayo bumalik sa pamilya Carter. Sumangayon naman dito si Debra. Narinig nila ang tunog ng mga yapak na nagmumula sa kanilang likuran. Naging mabilis at malakas ang mga tunog ng yapak na ito. Mahahalata ring nagmumula ito sa maraming tao. Natigilan dito sina Donoghu at Debra. Dito na sila tumingin sa direksyon na pinagmumulan ng tunog. Hay! Hindi maiwasang bumuga ng malamig na hininga ni Donoghu nang makita niya kung ano ang nasa kanilang likuran. Nakita niya ang isang grupo ng mga taong lumalapit sa kanila. Mayroon silang mga hawak na sandata sa kanilang mga kamay, masyadong naging nakakatakot ang pumapatay nilang mga aura. Marami rin ang mga imaheng naging pamilyar sa kanyang mga mata. Nagpunta rito ang halos lahat ng mga elite na miyembro ng iba't ibang sekta sa World Universe, Mountain Peak Sect, Beggar Sect, Flame Sect, ay ilan lang sa mga sektang iyon. Pinangunahan ito ng isang babaeng nakasuot ng isang mahaba at kulay purple na dress na nagpaligante sa kanyang katawan, pero hindi magagawang maliitin ng kahit na sino ang aura na nilalabas ng kanyang katawan. Siya ay walang iba kundi si Megan. Nanginig ang buong katawan ni Debra nang makita niya ito. Kasabay nito ang pagkakita ng lahat kina Donoghu at Debra, agad na naalerto ang mga ito. Nahanap na natin sila. Sila Donoghu at Debra, sila ngayon. Ikinaway ni Megan ang mahinhin niyang kamay at nagutos ng, kunin niyo ang dalawang iyan. Gusto lang mahuli ni Megan si Debra. Bang! 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 Nang magsalita si Megan, isang dosenang mga elite na disipulo ng World Universe ang agad na lumundag sa ere at sumugod kay Donoghu. Mga elite na disipulo ang mga ito ng pinakamalalaking sekta sa World Universe. Naging kamangha-mangha ang kanilang mga lakas at sa loob ng isang iglap ay agad na sumabog ang kanilang mga aura na sumira sa daloy ng hangin sa kanilang paligid. Naging katakot-takot ang aurang nilabas ng mga ito. Nagalit ng husto si Donoghu nang makita niya iyon. Gaano nga ba kaarogante ang mga taong ito? Nagawa nilang umatake bago pa man sila makapagsalita. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Donoghu kaya agad niyang binunot ang kanyang SKY breaking axe. Hindi man lang siya nagpanik o nagaksaya ng oras sa mga ito. Malakas niyang ginamit ang kanyang palakol. Roar! Isang malakas na sigaw ng dragon ang nagmula sa dambuhalang palakol na yon, bago humiwa ang isang makinang at kulay gintong liwanag sa langit at lupa na nasa kanyang harapan. Mamatay na kayong lahat! Galit na sigaw ni Donoghu. Ah! Sa loob ng isang iglap, agad na sumigaw ang dose-dosenang mga sundalo.
Dito na sila nagsibagsak mula sa gitna ng ere papunta sa isang bahagi ng lupa na puno ng dugo. Mapapapigil ng hininga ang sinumang makakakita sa pangyayaring ito. Ito ang lakas ng grand weapon na Skyway Breaking Axe. Nanginginig na sinabi ni Megan habang namamanghang tinitingnan si Donoghu. Nasaksihan na rin niya ang lakas ng Skyway Breaking Axe, 1-0 taon na ang nakalilipas. Pero hindi pa tuluyang naiintindihan ni Donoghu ang lakas ng Skyway Breaking Axe noon. Pero ngayon ay nagawa ng maramdaman ni Megan ang lakas na sumabog mula sa palakol noong gamitin ito ni Donoghu, mas malakas ito ng ilang beses kaysa noon. Natahimik sa mga sandaling iyon ang buong paligid. Ilang sandali rin silang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Nakapatay si Donoghu ng 1-0 mga sundalo at hindi na gumawa ng kahit na anong kilos pagkatapos nito. Arogante niyang tiningnan ang lahat ng nasa kanyang paligid. Ilang segundo pa ang nakalipas, tumawa si Donoghu at walang pakialam na sinabi kay Megan na, haha. Hindi ba ikaw ang kilalang pulis na si Megan? Ilang taon na rin mula noong huli tayong magkita pero hindi ko inasahan na isa ka na palang Alliance Master ng World Universe ngayon. Masyado ka pa rin kabigha-bighani gaya ng dati. Narealize ni Donoghu ang isang bagay habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Megan, narinig ko na sinusubukan po raw na pabagsakin si Daryl nitong mga nakaraang taon. Kalaban ko rin si Daryl kaya bakit hindi tayo magsanib puwersa? Bakit ba natin kailangan pang magpatayan? Nagmukha siyang seryoso habang nagpapakita ng pagkarogante ang kanyang mga mata. Sa lakas na ito ni Donoghu hindi na niya kailangan pang katakutan si Megan at ang mga kasama nito. Pero dahil sa mahabang biyahe nila pabalik ng Westrington, napagod na ang kanyang katawan, kaya wala na siyang gana na makipaglaban kay Megan. At higit sa lahat, wala rin naman silang samaan ng loob ni Megan. Pareho rin nilang kalaban si Daryl. Kaya walang kahit na anong saysay ang pakikipaglaban nila sa isa't isa. Wala na rin ganang sumagot si Megan, hindi nagpakita ng kahit na anong pagbabago sa emosyon ang kanyang mukha habang tumitingin kay Donoghu at nanlalamig na sinasabing, itigil mo na ang kalokohan mo, Donoghu. Iwan mo si Debra rito, at maaari ka nang makaalis. Hindi kita pipigilan kung susundin mo ang gusto ko. Mayroon akong Lily, at ako lang ang may kontrol kung mamamatay ang pamilya Carter o hindi. Sa sandaling mahuli ko si Debra, siguradong mawawasak na ng husto si Daryl. Gusto kong lumuhod sa harap ko si Daryl para humingi ng kapatawaran, isip ng natutuwang si Megan. Ang pinakamahalagang bagay para kay Megan ay ang sapililitang pagsuko ni Daryl sa kanya. Hindi na niya kailangan pang isipin ang tungkol sa gusto ni Donoghu. Kahit na anong mangyari, hawak pa rin ni Donoghu ang katakot-takot na Skyway Breaking Axe na yon. Natigilan si Donoghu nang marinig niya ito. Nagdikit ang kanyang mga kilay habang nag-iisip ng, ang Megan na ito. Pagkatapos ng drama na ginawa niya ng mag-isa, ayaw niyang makipaglaban sa akin, pero gusto niyang makuha si Debra. Nanginig sa mga sandaling ito ang buong katawan ni Debra, habang nagsisimula na siyang mag-alala sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Pagkatapos nito ay hinila ni Debra ng bahagya ang manggas ni Donoghu at bumulong ng, Junior, bakit nila ako gustong kunin? Kahit na naging mahina ang kanyang pagsasalita, malinaw pa rin itong narinig ng lahat. Nagugulat na tiningnan ng lahat si Debra. Naging mag-senior sina Debra at Donoghu. Nagkamali ba ako ng pagkakarinig? 1-0 taon na ang nakalilipas mula noong pangunahan ni Donoghu ang hukbo ng Westrington para i-ambush ang pamilya Carter. Dinipensahan naman ito ni Daryl gamit ang buo niyang lakas, at naroroon din si Debra para sumuporta kay Daryl. Si Debra, bilang babae ni Donoghu, ay dapat na pumapalag kay Donoghu. Kailan ba sila nagkaroon ng iisang master? Sa mga sandaling iyon, nagtaka ng husto ang lahat dahil hindi na nila maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon ni Donoghu at Debra. Hindi naman pinansin ni Donoghu ang nagtatakang tingin ng lahat. Bahagya siyang ngumiti bago i-comfort si Debra, huwag kang mag-alala, senior. Kasama mo ako kaya walang kahit na sino ang kukuha sa iyo. Noong una, ay walang naging pakialam si Donoghu sa magiging kaligtasan ni Debra. Isa siyang arogante at kilalang tao sa Westrington. Naging emperor na rin siya noon, kaya paano niya hahayaang magmatigas ang sinuman sa kanyang harapan? Higit sa lahat, si Debra ay ang kanyang alas. Hindi siya magagawang saktan ni Daryl hanggat kasama niya si Debra.
Tumingin si Donoghu kay Megan at malinaw na sinabi ang bawat salita ng paisa-isa. Patawarin mo ko Megan, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Senior ko si Debra. Nagawa niya akong depensahan ng hanggang kamatayan kay Daryl. Wala akong utang na loob kung isusuko ko lang din siya sa inyo. Kahit na sinabi niya iyon kay Megan, ang tunay niyang intensyon ay iparinig ito kay Debra. Gaya ng inaasahan, naantig si Debra sa kanyang mga sinabi. Buong pagmamalaki at paghanga siyang tiningnan ni Debra. Ano? Dito na umingay ang lahat. Babae ni Daryl si Debra at naging maganda ang relasyon nilang dalawa ng matagal na panahon. Kaya bakit niya biglang lalabanan si Daryl para tulungan si Donoghu na atakihin ito? Kumunot dito ang noo ni Megan. Na-confuse siya sa kanyang mga narinig pero hindi niya pa rin maisip kung ano ang rason sa likod nito. Pagkatapos ng ilang segundo, inayos ni Megan ang kanyang isipan. Tumingin siya ng maigi kay Debra at hindi mapigilan ang kanyang sarili na magtanong ng, Debra, ano ang nangyari sa inyo ni Daryl? Bakit mo tinutulungan si Donoghu na labanan siya? Naging kalmado ang mukha ni Megan pero naguluhan siya ng husto sa kanyang sarili. Naging maganda ang relasyon ni Daryl at Debra. Pero nagawa pa ring makipaghiwalay ni Debra para tulungan si Donoghu na labanan si Daryl. Siguradong may maling nagawa si Daryl kaya naging hinanakit ang pagmamahal na nararamdaman ni Debra sa kanya. Isa itong biyaya kung ganoon. Daryl, nagawa mo akong baliwalain at maliitin sa harap ng lahat. At ngayon ay nagawa ka namang iwan ni Debra. Ito na ang kapalit ng pagiging babaero mo. Kumulo ang dugo ni Megan nang maisip niya iyon. Pero hindi pa rin siya tumawa ng dahil sa kanyang katayuan. Inisip niya na may maling ginawa ni Daryl kay Debra na nagudyok dito ang umalis at sumama kay Donoghu. Namula ang mukha ni Debra habang nagdadalawang isip na sumasagot ng, Hi, hindi kami malapit ni Daryl sa isa't isa. Wala kaming kahit na anong relasyon. Tinulungan ko lang ang aking junior dahil siya ang junior kong kinakapatid. Nagmukha siyang kalmado pero nagliyab pa rin ang apoy sa kanyang puso. Ano ba ang nangyayari? Bakit ba iniisip ng lahat na mayroon kaming relasyon ni Daryl? Hindi sila malapit sa isa't isa. Kumunot ang noo ni Megan habang lumalakas ang kanyang mga hinala. Humakbang ng isang beses paabante si Donoghu para kalmadong sabihin na, huwag mo nang tanungin pa ng kung ano-ano ang senior ko, Megan. Binura ni Daryl ang alaala ng senior kong kinakapatid kaya ayaw na niyang pag-usapan pa ang kahit na anong tungkol sa kanyang nakaraan. Natigilan dito si Megan, pero agad pa rin niyang na-realize kung ano talaga ang nangyari. Kaya pala naging kakaiba ang mga kinikilos ni Debra. Nagawa rin niyang sabihin na wala silang relasyon ni Daryl. Nawala pala talaga ang kanyang mga alaala. Ngumiti si Donoghu at tumingin kay Megan habang sinasabi na, oras na para magsalita ako, Megan. Hindi mo na ako masisisi kung gagawa ako ng aksyon sa sandaling ipagpilitan mo ang pagkuha sa aking senior. Kahit na marami kayo, wala pa rin kayong advantage sa sandaling maglaban tayo. Kahit na hindi naging malakas ang kanyang boses, nagkaroon naman ito ng isang nakakatakot na tono. Dito na umingay ang buong lugar habang napapatitig ang mga paningin ng mga fighter ng naglalakihang mga sekta kay Donoghu habang ipinapakita ang naguguluhan nilang mga mata. Gaano kawild si Donoghu? Ang lakas ng loob niyang pagbantaan si Alliance Master Castello sa harap ng lahat, isip ng mga tao sa paligid. Namula si Megan habang nanginginig ang kanyang katawan. Mahahalata rin ang galit sa mukha ni Megan. Si Megan ang Sect Master ng EMI at ang Alliance Master ng World Universe. Nirespeto siya ng lahat pero nagawa pa rin siyang pagbantaan ni Donoghu sa harapan ng kanyang mga kasama. Napahiya siya rito ng husto. Dito na sumigaw si Fanny kay Donoghu ng kalokohan. Isa ka lang asong naghahanap ng tirahan, sino ka para makipagnegosasyon sa aming Alliance Master? Ang lakas ng loob mong pagbantaan ang aming Sect Master. Gusto mo na yatang mamatay? Galit na tumingin ang mga disipulo ng EMI Sect kay Donoghu. Pero hindi pa rin nagpanik si Donoghu, habang hindi pinapansin ang nagsasalitang si Fanny. Pagkatapos ng isang segundo ay nagpakita si Donoghu ng isang maliit na ngiti habang tumitingin kay Megan, at sinasabing, malinaw naman ang mga sinabi ko sayo, Megan. Kaya wala nang saysay kung ulitin ko pa ito sayo. Sinasabi ko na pareho nating kalaban si Daryl kaya ano ang punto ng pagpapatayan natin dito? Bakit hindi na lang tayo magsanib puwersa?
Napag-isip-isip na niya ang tungkol sa bagay na ito. Mas magiging madali para sa kanya ang pagwasak sa pamilya Carter at Elysium Gate kung makukumbinsi niya si Meghan na makipagsanib puwersa sa kanya. Kumunot ang noo ni Meghan at napasinghal sa kanyang sarili. Nagdadalawang isip pa rin siya sa sinabing ito ni Donoghue. Hindi kailanman niya naisip ang pakikipag-alyansa kay Donoghue. Sa bagay, hindi rin nagkaroon si Meghan ng magandang impresyon sa isang ito. Noong una ay nagawang hamunin ni Donoghue si Daryl sa isang nakamamatay na laban sa Wishing Star Tower, pero sa halip ay nagawa nitong pangunahan ang kanyang army para sorpresang atakihin ang pamilya Carter. Masyadong masama ang kanyang paraan sa pakikipaglaban, at alam ito ng kahit na sinong nasa larangan ng cultivation. Kahit na hindi siya mabuting tao, mataas pa rin ang tingin ni Meghan sa kanyang sarili. Hinding-hindi siya makikipagkasundo sa isang taong kagaya ni Donoghue. Nang makita ni Donoghue ang hindi pagsagot ng nagdadalawang isip na si Meghan, ngumiti siya at Shanbing, hindi mo na kailangan itong isipin. Narinig kong winasak mo raw ang Elysium Gate at ang anumang puwersa na may kaugnayan kay Daryl. Matagal nang sira ang relasyon niyo ni Daryl. At ngayon ay kinilala na siyang emperor ng Westrington, siguradong hinding-hindi kanya pakakawalan ng basta-basta. Kahit na isa ka pang Alliance Master, magagawa mo pa rin bang depensahan ang iyong sarili laban sa emperor ng Westrington gamit ang mga hawak mong sekta? Hanggat magagawa mong makipagkasundo sa akin, tutulungan kitang depensahan ang sarili mo sa sundalo ng Westrington na pinamumunuan na ngayon ni Daryl. Huwag kang magalala, maraming taon akong naging Prime Minister ng Westrington, kaya marami na akong alam tungkol sa army nito. Nagmukhang pangkaraniwan at relaxed si Donoghue nang matapos niya ang kanyang pagsasalita. Natahimik naman sa mga sandaling ito ang buong palasyo, pinapatingin ang mata ng lahat kay Meghan, hinintay ng mga ito ang magiging sagot niya kay Donoghue. At sa wakas, pagkatapos itong pag-isipan ni Meghan, itinango niya ang kanyang ulo kay Donoghue at sumagot ng, "Sige. Makikipagkasundo ako sa iyo, pero sa isang kondisyon. Kinakailangan munang dumaan sa akin ang lahat ng plano na gagawin ng bago nating alyansa." Ayaw talagang makipag-alyansa ni Meghan kay Donoghue, pero tama nga ang mga sinabi nito. Si Daryl na ang emperor ng Westrington, kaya hindi na niya ito magagawang labanan sa sandaling gamitin nito ang kanyang mga sundalo para makapaghiganti kay Meghan. Sa bagay, wala na ring alaala ngayon si Debra, kaya wala ng punto ang pagkuha rito para pagbantaan si Daryl. Pero matalino si Meghan at alam niya na hindi pangkaraniwan si Donoghue, kaya siniguro na niyang sasangayon ito sa kanyang mga kondisyon para maiwasan ang biglaan nitong pamumuno sa kanilang alyansa. Walang problema. Bahagyang ngiti ng tumatangong si Donoghue. Isa ka ng kilalang Alliance Master ngayon ng iyong komunidad. Kaya natural lang na ikaw ang mamuno ng ating alyansa. Kahit na kalmado itong sumasagot kay Meghan, nagpakita pa rin ng panlalamig ang kanyang mga mata. Gusto akong pamunuan ng babaeng ito. Masyado na yatang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Nagdesisyon na si Donoghue na sasangayon siya kay Meghan ngayon. At sa sandaling mahuli nila si Daryl, magagawa na ni Donoghue ang lahat ng kanyang gustuhin nang walang kahit na anong takot kay Meghan. Napabuntong hininga na lang ang mga warrior sa kanilang paligid nang makita nila yon. Mabuti na lang at napagdesisyonan ng magkabilang panig na maging magkakampi. Masyadong nakakatakot ang SKY breaking axe na yon, kaya sa sandaling magutos si Meghan na atakihin si Donoghue, malaki ang tsansan na mapatay o masugatan silang lahat nito gamit ang nakakatakot niyang palakol. Pero nag-alala naman dito si Fanny. Naglakad siya palapit at mahinang sinabi kay Meghan na, "Sec Master Senior, mapanlin lang po ang Donoghue na yan. Kailangan po nating mag-ingat sa kanya." "Alam ko." Nanlamig ang mukha ni Meghan at hindi nagpakita ng kahit na anong pagbabago ng emosyon. Kahit na gaano pa kalakas si Donoghue, isa pa rin siyang tao. "Ako ang Alliance Master, kaya may kapangyarihan ako na idirekta ang lahat ng mga naglalakihang sekta ng World Universe sa kanya. Hindi ko kailangang matakot sa kung anong teknike na itinatago ni Donoghue." Dahan-dahang ngumiti si Donoghue habang naglalakad palapit kay Meghan. "Ngayong nakabuo na tayo ng isang alyansa, maituturing na natin ang isa't isa bilang pamilya. Naisip mo na ba kung paano natin lalabanan si Daryl?" Sandaling ngumiti si Meghan pero hindi niya agad na sinagot ang tanong ni Donoghue. At sa halip ay nagawa nitong magtanong ng, "Mukhang mayroon ka ng plano." Ang alam lang ni Meghan ay ang pagiging emperor ng Westrington ni Daryl.
Wala siyang ideya sa eksakto nitong sitwasyon o sa mga bagay na ginagawa nito ngayon. Hindi naman nagalinlangan si Donoghu habang nanlalamig na tumitingin kay Megan. Simple lang ang plano ko. Marami tayong malalakas na fighter. Kailangan lang nating atakihin ang pamilya Carter para mawasak ng tuluyan ang pamilya at mga kaibigan ni Daryl. Natawa si Megan nang marinig niya ang mga sinabi ni Donoghu. Dito na siya tumingin dito para sabihin, hindi na natin kailangan pangguluhin ang pamilya Carter. Kontrolado ko na sila ngayon. Kailangan lang nating malaman kung nasaan si Daryl ngayon. Dito na niya ikinuwento kung paano niya pinainom ng Dark Day Pill ang mga miyembro ng pamilya Carter. Hindi maiwasang mapabuntong hininga at ma-impress ni Donoghu nang marinig niya ito. Isa nga talaga siyang Alliance Master. Masyadong malakas si Megan, nagawa niyang mailigpit ang pamilya Carter nang mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Isip nito. Ngumiti at tumango si Donoghu habang sinasabi na, sige, makikinig ako sa iyo. Bumalik na tayo para makapangalap ng balita tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ngayon ni Daryl at pagkatapos ay gagawa na tayo ng isang plano para mahuli siya. Sumangayon si Megan at hindi na nagsalita pa. Pinangunahan niya sina Donoghu, Debra at ang mga disipulo ng naglalakihang mga sekta pabalik sa Emmy. Samantala, pinangunahan ni Daryl ang isang hukbo para hanapin ang kasalukuyang lokasyon ni Donoghu at Debra. Nakarating na sila sa World Universe pero agad nang nawala ang kahit na anong bakas ng dalawa noong makarating sila roon. Nawala ng parang bula sina Donoghu at Debra noong makarating sina Daryl sa World Universe. Dito na nagalit ng husto si Daryl. Kasalukuyang nakatayo si Daryl sa isang bahagi ng kakahuyan sa tuktok ng isang burol na may ilang daang milya ang layo mula sa Mid-City. Nagdilim ang kanyang itusra habang nakatayo sina Brad at ang karamihan ng mga general ng Black Rider Army sa kanyang tabi. Tahimik na yumuko ang mga ito habang napapapigil sa kanilang paghinga sa kanilang mga kinatatayuan. Kasabay nito ang pagpapalawak ni Brad at ng Black Rider Army sa kanilang search area, pero hindi pa rin nila malaman kung nasaan sina Donoghu at Debra. Buwisit. Galit na hinampas ni Daryl ang bato sa kanyang tabi. Basta-basta na lang nawala ang dalawang iyon dito. Masyado itong kahina-hinala. Hindi pa rin alam ni Daryl sa mga sandaling ito na nasa Emmy sect sina Donoghu at Debra. Kaya natural lang na hindi niya makita ang kahit anong bakas mula sa mga ito. Dito na naglakad palapit si Brad para maingat na magtanong ng, ano na po ang susunod nating hakbang, kamahalan? Say! Huminga ng malalim si Daryl. Nag-isip siya at sumagot ng, bumalik na tayo sa pamilya Carter. Nagtunog kalmado si Daryl pero puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang mukha. Habang pabalik sa World Universe, inasahan na ni Daryl ang paghihiganti ni Donoghu pamilya Carter para painitin ang kanyang dugo. Hindi nila mahanap sina Donoghu at Debra, kaya kailangan na nilang sumugod pabalik sa pamilya Carter para maprotektahan ang mga ito. Nang maisip niya iyon, hindi na nagdalawang isip si Daryl na pangunahan ang kanyang army papunta sa Mid-City. Pagkatapos ng ilang oras sa kalsada, nakarating na si Daryl at ang kanyang army sa isang mahirap na bahagi ng Mid-City. Pero agad na nakakuha ng atensyon ang kanyang mga sundalo. Kaya para maiwasan matakot ang mga mamamayan ng Mid-City, nag-set up ang army ni Daryl ng isang kampo sa isang bundok na nasasakupan nito. Pagkatapos nilang makapaglatag ng kanilang pagpapahingahan, umalis ng mag-isa si Daryl para bumalik sa pamilya Carter. Tirik na sumikat ang araw sa Mid-City noong araw na iyon, habang pangkaraniwang nagiging abala ang mga kali nito. Pero, naging tahimik ang tirahan ng pamilya Carter. Napansin ni Daryl mula sa malayo na walang tao sa main entrance ng kanilang tahanan. Pangkaraniwang may mga disipulong nakabantay sa magkabilang gilid nito. Ano ang nangyari? Nagdikit ang kanyang mga kilay at mabilis na naglakad papasok sa garden. Nang makapasok siya sa mansyon, agad niyang nakita ang isang napakagandang tanawin sa hardin ng pamilya Carter. Pangkaraniwang may mga disipulong naglalaro rito pero walang nakita na kahit isang tao si Daryl sa mga sandaling ito. Nabalot ang kanilang tahanan ng isang malungkot at patay na aura. Young Master. Nakabalik na ang Young Master. Nang makarating si Daryl sa main hall, agad na nagtipon-tipon ang mga emosyonal na disipulo sa kanyang paligid, nagpakita ng matinding pagdadalamhati ang mukha ng mga ito. Nang marinig niya ang komosyon, agad na tumakbo palapit kay Daryl ang nasa main hall na si Sarah, Kuya.
Nanginig ang katawan ng emosyonal na si Sarah nang makita niya si Daryl. Nakabalik ka na kuya. Nakabalik ka na rin sa wakas, kuya. Bumagsak si Sarah sa mga bisig ni Daryl at umiyak sa sobrang tuwa. Narinig kong may masama raw na nangyari sa iyo roon sa Westrington. Tumawa si Daryl habang hinahawakan si Sarah sa malalambot nitong mga balikat para i-comfort. Maayos lang ng lagay ko ngayon, okay? Habang nagsasalita, nanginig ang puso ni Daryl nang mapansin niya ang kondisyon ni Sarah. Napansin niya kung gaano kaputla ang mukha nito. Hindi lang iyon dahil kontrolado rin ng isang kakaibang puwersa ang internal energy ni Sarah, kasalukuyan itong nanghihina sa kanyang harapan. Ano ang nangyari, Sarah? Agad na itinanong ni Daryl. Noong magsasalita na si Sarah, naglakad na rin papunta sa main hall sina Chester, Dax, Yvette, at ang iba pa niyang mga kasama para lumapit kay Daryl. Mula noong painumin sila ni Megan ng Dark Day Pill, nawalan na ng pag-asa ang lahat at nadismaya ng husto sa kanilang mga buhay. Nagkulong na lang ang mga ito sa kanilang mga kwarto at hindi na lumabas pa. Karirinig-rinig pa lang nila sa pagdating ni Daryl kaya agad na sumugod sa main hall ang mga ito sa sobrang pagkasabi. Kayong lahat, nagulat si Daryl nang makita niya ang kondisyon ng lahat. Nakita ni Daryl na katulad din ni Sarah ang kasalukuyang kondisyon ni Chester, pare-parehong naging miserable ang kanilang mga itsura habang kinokontrol ng isang puwersa ang kanilang mga internal energy na nagpahina sa kanilang mga katawan ng husto. Nasurpresa at nagalit si Daryl habang naku-curious na tumitingin sa lahat. Ano ang nangyari? Tumingin ang lahat sa isa't isa at sabay-sabay na nagbuntong hininga. Dito na naglakad palapit si Chester para ikwento ng detalyado ang lahat kay Daryl. Nagdilim ang mukha ni Chester nang matapos siya sa pagkukwento. Nagalit siya habang sinasabi na isang napakasamang nilalang ni Megan. Sinadya niya kaming hindi patayin noong mahuli niya kami sa World Universe. Pinuwersa niya kaming painumin ng isang nakalalasong pill para pabalikin ka at makita kaming patay ng dahil sa pagkalason. Tumingin si Chester kay Daryl bago magbuntong hininga at sabihing ginawa niya ito para magalit ka at mawasak ang iyong confidence. Huwag na huwag kang magpapadala sa kanya. Malakas naman itong dinagdagan ni Dax. Oo nga, Daryl. Okay lang sa aming mamatay, ipaghiganti mo na lang kami. Pero huwag na huwag kang magpapadala sa iyong galit dahil dito ka na madedestruct sa iyong mga gagawin. Hindi naman nagsalita sina Yvette at Monica na nakatayo sa isang tabi. Tahimik lang na tumango ang mga ito. Sa kanilang mga mata, maliban sa galit na kanilang nararamdaman, nasaktan din sila sa pagalis na ginawa ni Daryl. Marami ang pinagdaanan ni Yvette, Monica at Yvonne nang kasama si Daryl bago sila magsama-sama ng ganito. Mukhang malapit nang matapos ang hirap na kanilang pinagdadaanan nang bigla silang lasunin ni Megan. Siguradong makakaramdam ng ganitong klase ng sakit ang sinumang malalagay sa sitwasyong ito. Bang! Namula ng husto ang mga mata ni Daryl nang marinig niya iyon. Hinampas niya ang lamesa at nangitngit ang kanyang mga ngipin habang galit na sumisigaw ng Megan. Buwisit! Siya na naman ang may pakana nito. Naglagablab sa sobrang galit ang puso ni Daryl sa mga sandaling ito. Noong una ay inakala ni Daryl na si Donoghue ang manggugulo sa pamilya Carter. Kinuha niya ang trono ni Donoghue sa Westrington. At kung titingnan ang mapaghiganting pagkatao ni Donoghue, siguradong maghihiganti ito sa pamilya Carter. Pero hindi niya inasahan na gagawa ng hakbang si Megan na lalason sa lahat ng naririto nang dahil sa angkin nitong kasamaan. Habang naglalagablab sa kanyang galit, inisip ni Daryl ang tungkol sa pill na ininom ng mga ito, ang Dark Day Pill. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Dark Day Pill noon, hindi rin ito na-record sa nabasa kong Infinite Elixir Manual sa tingin ko. Nagawa ng makabisado nitong mga nakaraang taon ni Daryl ang Infinite Elixir Manual. Kaya magagawa na niyang i-recite ang mga pill na nai-record dito. Pero hindi pa rin siya sumuko. Nilabas niya ang Infinite Elixir Manual para maingat na basahin ang bawat pahina nito. Pagkatapos ng kalahating oras, isinara ni Daryl ang Infinite Elixir Manual nang may nade-depress na itsura. Tama nga ang kanyang akala. Hindi nga talaga nakarecord sa Infinite Elixir Manual ang tungkol sa Dark Day Pill. Buwisit! Nagalit at nasurpresa rito si Daryl. Inakala kong walang kahit na anong alam si Megan sa mga elixir. Kailan pa siya natutong gumawa ng mga ito? Sa bagay, isa nga talagang pambihirang lason ang Dark Day Pill.
Noong mga sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Daryl na natutunan ni Megan ang Dark Day Pill sa nakuha nitong Immortal Pure Scripture. Ang Immortal Pure Scripture ay ang secret teknike ni Shang-Ju noong sakupin niya ang mundo kasama ang kanyang Yellow Turban Rebellion. Kaya natural lang na hindi ito malaman ng kahit na sino. Nang biglang magblangko ang isipan ni Daryl, dito na niya naisip ang isang bagay. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Sinabi ni Kuya Chester na ang Dark Day Pills na kanilang ininom ay may kaparehong epekto sa Heaven Cult Elixir ng Grandmaster Heaven Cult. Ang pinagkaiba lang nito ay ang kanilang lakas na may 10 beses na pagitan sa isa't isa. Marunong akong gumawa ng antidote para sa Heaven Cult Elixir. Mawawala kaya ang epekto ng lason sa kanila sa sandaling gumawa ako ng antidote na mas malakas ng 10 beses kaysa sa pangkaraniwang ginagawa ko? Nasabik dito ng husto si Daryl. Agad niyang inutusan ang mga disipulo na, dalian niyo, ihanda niyo ang mga herbs at gamot sa aking harapan. Malinaw ko pang naaalala kung ano ang mga ito. Dito na sinabi ni Daryl ang mga sangkap sa paggawa ng antidote ng Heaven Cult Elixir, kasama ng mga sukat na kanyang kailangan. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang disipulong ito. Nang mamemorize nito ng malinaw ang lahat, agad siyang lumabas para ihanda ang mga sangkap na hinihingi sa kanya ni Daryl. Hindi nagtagal ay nagmamadaling bumalik ang mga disipulo dala ang ilang piraso mga malalaking bagpuno ang mga bag na ito ng mga sangkap na nirequest ni Daryl kanina. Hinanda niya ang oven sa main hall at sinimulan ang paggawa sa antidote. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano sina Chester, Yvette, at ang iba pa niyang mga kasama nang makita nila ang abala na si Daryl. Umaasa lang nilang hinintay na matapos sa paggawa ng antidote na para sa kanila. Naging kilala sa 9 na kontinente ang talento ni Daryl sa paggawa ng elixir. Kaya siguradong makakagawa ito ng paraan para mabuo ang antidote na kinakailangan ng mga nalason niyang mahal sa buhay. Bang! Pagkatapos ng kalahating oras, narinig ng lahat ang isang pagsabog mula sa loob ng elixir oven. Dito na nabalot ng mabangong usok ang paligid ng oven na agad ding kumalat sa loob ng main hall. Haha! Tapos na! Natuwa rito ng husto si Daryl. Agad niyang binuksan ang elixir oven at nakita ang ilang dosenang mga pill sa loob nito. Mukhang makinis at makintab ang mga pill na ito. Haha! Tawa ni Dax habang naglalakad palapit, binigyan ito ng 2 naglalakihang thumbs up si Daryl. Naniniwala akong magagawa mo ito, Daryl. Nagawa mong mabuo ang mga antidote na yan ng ganoon kabilis. Grabe, inisip ko talagang mamamatay na ako rito, nakapag-iwan na rin nga ako ng huling sulat para sa aking pamilya. Agad na kumuha si Dax ng isang pill mula sa oven. Bagong luto pa ang mga ito. Hindi na ako mahihiya, kukuha na ako ng isa sa mga ito. Itinaas ni Dax ang kanyang ulo at nilunok ang pill. Nasabik ang lahat habang nagtitipon-tipon sa paligid para uminom ng pill. Pagkatapos inumin ng pill, tahimik na umupo ang lahat habang hinihintay ang magiging epekto nito sa kanila. Ngumiti naman si Daryl habang ipinapakita ang umaasa niyang mukha. Pagkatapos ng 2 minuto, nagdikit ang mga kilay ng unang uminom ng pill na si Dax. Hinawakan niya ng madiin ang kanyang tiyan gamit ang 2 niyang mga kamay habang ipinapakita ang masama niyang mukha. Natigilan dito si Daryl, agad niyang nilapitan si Dax at nagtanong ng, Dax, ano ang nararamdaman mo? Sumama pa ng husto ang mukha ni Dax habang hindi makapagsalitang tumitingin kay Daryl, buwisit Daryl. Isa ba talaga itong antidote, o isang gamot na nakakapagpadumi? Hindi ko na mapigilan pa ang tiyan ko. Pupunta na ako sa toilet. Habang nagsasalita, napahawak na rin ang lahat sa kani-kanilang mga tiyan at nagmukhang nagdurusa sa ininom nilang pill. Buwisit. Dito na nakaramdam ng guilt ang naiinis na si Daryl. Napakasama talaga ni Megan. Hinding-hindi siya gagawa ng bagay na hindi siya sigurado. Siguradong hindi papakawalan ni Megan ang mga ito kung ganoon lang kadali ang paggawa sa antidote ng Dark Day Pill na ito. Agad itong gagawa ng aksyon para mapigilan ang pagtakas ng mga ito sa kanya. Isang sikat na kaalaman sa paggawa ng elixir ang hindi basta-bastang pag-inom ng isang bagong gawang pill. Kaya paano ko nagawa ang pagkakamaling iyon? Mabuti na lang at sakit lang ng tiyan ang natamo nilang lahat sa pag-inom ng ginawang antidote ni Daryl. Pansamantalang hindi nakaranas ang mga ito ng kahit na anong side effects na maaari nilang ikamatay.
Dito na nagsimulang kumalma ang mga mata ni Daryl. Wala na akong magagawa. Kailangan kong magpunta sa sekta ng Emmy para kunin mismo ang antidote kay Megan. Hindi na nagdalawang isip pa si Daryl nang mapagdesisyonan niya iyon. Dito na niya inutusan ang mga disipulo na alagaan si Dax at ang iba pa niyang mga kasama bago siya agad na umalis sa tahanan ng pamilya Carter. Hindi siyempre makakalimutan ni Daryl na tipunin ang 100,000 niyang mga sundalo na naghihintay sa malayong bahagi ng Mid-City. Pagkatapos ng kalahating oras, pinangunahan ni Daryl ang kanyang army paakyat sa Mt. Emmy. Sa Mt. Emmy, maraming mga disipulo ng iba't ibang mga sekta ang makikitang nagtitipon-tipon sa main hall, habang si Megan naman ay nakangiting nakaupo sa main seat ng hall. Itinuring nilang mga VIP na bisita ang kadadating-dating lang na sina Donoghu at Debra. Mula noong buohin ni Megan at Donoghu ang kanilang alyansa, at makabalik sa sekta ng Emmy, tinipon ng dalawa ang lahat ng mga sekta para pag-usapan ang kanilang magiging plano sa pagpapabagsak kay Daryl. Na-relax dito si Megan ng husto. Pero wala na siyang dapat pang alalahanin dahil katulong na niya ngayon ang dating emperor ng Westrington na si Donoghu. Hindi siya nagalala kahit na pamunuan pa ni Daryl ang kanyang mga sundalo paakyat ng Mt. Emmy. Dito na biglang naglakad ng mabilis papasok si Fanny. Buong galang niyang sinabi kay Megan na, pinangunahan po ni Secmaster Daryl ang 100,000 mga sundalo paakyat ng Mt. Emmy. Nanginig ito ng husto sa sobrang gulat. Agad na umingay ang buong main hall nang marinig nila ang sinabi ni Fanny. Nandito na si Daryl. Masyado siyang mabilis. Speaking of the devil. Nanginig dito ng husto ang buong katawan ni Megan, hindi na niya maitago pa ang takot sa kanyang mukha. Nandito na si Daryl. Napakabilis naman niya. Isip nito. Pero muling tumapang at lumakas ang kanyang loob nang makita niya ang nasa tabi niyang si Donoghu. Tumingin siya sa kanyang paligid at nagutos ng, huwag kayong magpanik. Sabihin mo sa mga disipulong nasa ibaba ng bundok na magbantay at maghanda sa laban. Opo, Secmaster. Sabay-sabay na isinagot ng mga sekta na nasa paligid ni Megan. Dito na lumingon si Megan kay Donoghu. Maaari ka na rin munang umalis, Donoghu. Hindi pa huli ang lahat para sa iyong magpakita pagkatapos mong matanggap ang aking mga instruction mamaya. Nagsuspetsa si Megan na nagpunta rito si Daryl para kunin ang antidote para sa nalasong pamilya Carter. Sa ganitong mga pagkakataon, siguradong mag-iingat si Daryl sa kanyang mga gagawing kilos. Pero mag-iiba ang lahat sa sandaling makita nito si Donoghu. Kahit na anong mangyari, masyado pa ring malalim ang samaan ng loob ni Daryl at Donoghu. Kaya mas maigi kung itatago niya na muna si Donoghu sa mga sandaling ito. Gusto lang namang paluhurin ni Megan si Daryl para humingi ng tawad. Hindi niya kailanman naisip na patayin ito, kaya natural lang na iwasan niyang makaharap nito si Donoghu. Siguradong manganganib na naman ang buhay nito sa sandaling magkita sila ni Donoghu. Ito ang bagay na sisira sa lahat ng kanyang plano. Sige. Sagot ni Donoghu. Dito na niya dinala si Debra papunta sa likuran ng screen ng main hall. Kahit na nagmukhang sumusunod si Donoghu sa mga utos ni Megan, nagliwanag at naglabas ng napakasamang aura ang kanyang mga mata. Papakinggan kita sa ngayon, Megan. Hindi na ikaw ang magdedesisyon sa sandaling makahanap ako ng pagkakataon na mapatay si Daryl. Dito na naglakad papasok ang isang gwapo at mukhang matalinong imahe. Siya ay walang iba kundi si Daryl. Hindi dinala ni Daryl ang mga sundalo ng Westrington para direktang atakihin ang Emmy sect. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na paligiran ang Mt. Emmy. Siya lang ang mag-isang umakyat ng bundok. Gusto lang makuha ni Daryl ang antidote ng Dark Day Pill nang hindi nagpapadalos-dalos. Natigilan si Daryl ng isang sandali noong makapaasok siya sa main hall at makita ang mga tao na nasa loob nito. Bakit marami ang tao rito ngayon? Inakala niya na masusurpresa at hindi magiging handa ang Emmy sect sa biglaan niyang pagdating sa lugar nito. Hindi niya inasahan na magtitipon-tipon dito ang naglalakihang mga sekta ng World Universe. Nandito ang mga sekta ng Wudang, Shaolin, Tiansan, Begar at iba pa. Kasabay nitong natigilan ang lahat. Inakala nilang nagdala si Daryl ng mga sundalo para sumugod ng direkta papasok. Pero sino nga ba ang mag-aakala na maglalakad ito ng mag-isa papasok sa hall? Si Daryl ang Secmaster ng Elysium Gate na kilala sa ganitong klase ng katapangan.
Wala nang kahit na sino sa buong mundo ang magiging kasing tapang nito. Dito na dahan-dahang tumayo si Megan at ngumiti kay Daryl habang sinasabing, ang lakas ng loob mong magpunta sa aking ME-sec, Daryl. Mabait naman akong tao, kaya hanggat magagawa mo akong sambahin bilang Alliance Master, at makinig sa aking mga utos, ipinapangako kong hindi na ako maghihiganti pa sa mga bagay na ginawa mo sa akin noon. Noong una ay nagpanik si Megan, matapos maharap sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero nagiba ang lahat mula noon. Siya ang may hawak sa buhay ng pamilya Carter, kaya hindi na niya kailangan pang alalahanin ang pagpapadalos-dalos ni Daryl sa sandaling mapangunahan na naman ito ng emosyon. Nang magsalita si Megan, napatingin ang mga disipulo ng naglalakihang mga sekta kay Daryl, tinigitan nila ito ng husto. Nagulat silang lahat sa nilabas na aura ni Daryl. Pero agad na nawala ang kanilang pagkasindak kay Daryl noong malaman nilang nasa ME-sec sila ngayon na pinamumunuan ng napakalakas na si Megan. Wala namang naging pakialam si Daryl sa naging tingin ng lahat, hindi man lang siya natakot noong magtipon-tipon doon ang mga disipulo ng naglalakihan mga sekta sa World Universe. Hindi na siya nag-isip ng kahit na ano habang nanginginig na tumitingin ng husto kay Megan. Tatanungin kita Megan, nilason mo ba ang buong pamilya Carter? Naging emosyonal si Daryl nang maalala niya ang mahinang kondisyon ni Chester kanina. Wala na siyang nagawa kundi isara ang kanyang mga kamao. Tama ka. Ako nga ang may gawa nito. Tumatawang tango ni Megan. Binastos ako ng pamilya Carter, kaya kinakailangan ko silang turuan ng leksyon. Tumingin siya kay Daryl at nagpatuloy sa pagsasalita, sa totoo lang, pinatay ko na silang lahat noon kung hindi lang dahil sayo. Hindi ko na sana hinayaang mabuhay ang mga yon hanggang ngayon. Natuwa siya ng husto noong makita niya ang galit sa mukha ni Daryl. Nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib si Daryl habang namumula ang kanyang mga mata. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang sumisigaw ng, huwag ka nang magkunwari, Megan. Ako ang harapin mo kung may hinanakit ka sa akin. Bakit kailangan mo pang mandamay ng mga inosenteng tao? Nagawang lasunin ni Megan maging ang walang kalaban labang si Sarah, maging sina Chester at Dax. Masyado na nga talaga siyang masama. Inosente. Nawala ang ngiti ni Megan habang napapakagat sa kanyang labi. Nagawa akong habulin nina Dax at Chester noon sa sinaunang libingan ni Lubu para patayin. Matagal na siguro akong patay kung hindi lang ako sinuwerte. Nagpakalat din ng balita ang pamilya Carter kung gaano ako kasama, at kung gaano ako katraidor na sumira sa aking reputasyon. Paano mo nasabing inosente ang mga ito? Nagalit ng husto si Daryl nang marinig niya iyon. Huwag mo nang depensahan pa ang iyong sarili, Megan. Alam mo kung ano ang mga nagawa mo. Nagsasabi lang sila ng katotohanan. Nanalamig ng umiti si Megan, habang malinaw na sinasabi ang bawat salita. Hindi na importante kung ano ang nangyari noong nakaraan, tama man ito o mali. Ang pinakaimportante sa lahat ay ang unti-unting pagkalason ng pamilya Carter. Hindi na aabot ng ilang araw ang buhay ng mga ito. Isang ngiti ang nagpakita sa mukha ng nagsasalitang si Megan. Namula ng husto ang mga mata ni Daryl nang marinig niya ito. Hindi na nagaksaya ng oras si Daryl habang sinsabi na, huwag na tayong maglokohan, Megan. Ibigay mo na sa akin ang antidote, ngayon din. Dahil kung hindi ay magkakaroon talaga tayo ng malaking problema sa isa't isa. Dito na nagkagulo ang mga disipulo mula sa naglalakihang mga sekta ng World Universe. Wala na ba talaga sa kanyang sarili si Daryl? Nagawa niyang magpunta rito ng mag-isa, at ngayon ay nagawa naman niyang pagbantaan ang Alliance Master. Kahit na ikaw pa ang Sect Master ng Elysium Gate at Emperor ng Westrington, masyado ka pa ring overconfident para gawin ito, hindi ba? Naintindihan ni Megan ang pagkatao ni Daryl. Hindi siya nagalit dito at sa halip ay ngumiti pa ito at nakipagharutan. Sige, ibibigay ko sa iyo ang antidote sa isang kondisyon. Sabihin mo sa akin. Nanlalamig na sagot ni Daryl. Kuminang ang mga mata ni Megan habang nakangiting sinasabi na, kinakailangan mong lumuhod sa harap ko para humingi ng tawad at sabihin na nagkamali ka noon. Maging seryoso ka sa bagay na ito dahil ibibigay ko lang sa iyo ang antidote sa sandaling mapatawad kita. Ngumiti rito ang nagsasalitang si Daryl. Nagmukha siyang pangkaraniwan habang umaasa ng husto ang kanyang puso. Sa ilang taon kong pakikipaglaban kay Daryl, ang gusto ko lang namang mangyari ay magsisi siya habang walang dignidad na humihingi ng tawad sa harapan ko.
Nagdikit ang mga kilay ni Daryl at tumawa nang marinig niya si Megan na utusan siyang lumuhod sa harapan nito. Hindi ka pa ba nahihiya sa sarili mo, Megan? Napakarami ng mga hindi magandang bagay na nagawa ang Megan na ito. Hindi ko pa siya napapagbayad sa kanyang mga kasalanan, pero nagawa niya pa rin akong paluhurin para humingi ng tawad sa kanya. Hindi pa ba siya nahihiya sa mga pinagagawa niya? Isip ni Daryl. Dito na nagbago ang ngiti sa mukha ni Megan. Agad siyang namula noong makita niya kung paano nag-react si Daryl. Agad na namuo ang matinding galit sa kanyang puso. Ikaw. Ipinahiya ako ni Daryl ng ilang beses sa harap ng lahat. Mapapatawad ko pa siya noon, pero nasaan na ang dignidad ko kung gagawin ko itong muli sa ikalawang pagkakataon. Dito na biglang sumugod palabas sa nagkukumpulang mga tao si Watson Tucker. Sino ka ba talaga sa tingin mo, Daryl? Binigyan ka na ng Alliance Master ng tsansang humingi ng tawad pero hindi mo pa rin siya nagawang irespeto. Bakit ba napakabastos mo sa Alliance Master? Gusto mo na sigurong mamatay. Sinermonan nito si Daryl habang nakaturo sa ilong nito. Dito na nagpakita ang isang espada sa mga kamay ni Watson, iginalaw niya ito para tusukin ang dibdib ni Daryl. Hindi niya ito magagawa sa ilalim ng mga pangkaraniwang sirkumstansya dahil masyado nang malakas si Daryl. Pero nagpunta rito si Daryl para kunin ang antidote at nanonood sa kanilang dalawa si Megan, kaya wala nang dapat pang ikatakot pa si Watson. Naniniwala siya na hindi magpapadalos-dalos si Daryl hanggat hindi nito nakukuha ang antidote. Isinara ng husto ni Daryl ang kanyang mga kamao nang makita niya ang mabilis na pagsugod ni Watson. Agad na nagpakita ang kanyang heavenly halberd nang pakawalan niya ang kanyang galit, dito na niya agad na sinugod si Watson. Bang! Sa loob ng isang iglap ay tumama sa isa't isa ang heavenly halberd at ang mahabang espada ni Watson na gumawa ng isang napakalakas na pagsabog. Napaungol si Watson habang tumatalsik ng ilang dosenang talampakan ang kanyang katawan bago bumagsak sa labas ng main hall. Sumuka ito ng dugo habang namumutla ng husto ang kanyang mukha. Nanakit ng husto ang akniyang katawan habang galit nag-alit na tumititig kay Daryl. Inakala niyang hindi gaganti si Daryl kaya kinuha niya ang pagkakataong ito para magpakitang gilas sa harapan ni Megan. Hindi niya inakala na hindi aayon ang lahat sa kanyang iniisip. Nagpapatawa talaga ang hayop na yon. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Tumitig ang kanyang mga mata kay Megan habang sumisigaw ng, bibigyan kita ng huling pagkakataon, Megan. Ibigay mo sa akin ang antidote o wawasakin ko ang buong MT. Emmy, pagkatapos kong pabahain ng dugo ang main hall na ito. Wawasakin ko ang buong MT, Emmy, pagkatapos kong pabahain ng dugo ang main hall na ito, malinaw na maririnig ang mga salitang ito sa paligid ng buong MT, Emmy. Wala namang kahit na anong nasabi ang kahit na sinong nasa loob ng main hall nang marinig nila yon. Tumingin ang mga disipulo ng iba't ibang sekta sa isa't isa habang nanginginig ang kanilang mga puso matapos marinig ang mga salitang binanggit ni Daryl. Siguradong matatawa sila ng malakas kung ibang tao ang magsasabi nito, pero naiba sa mga taong ito si Daryl. Hindi lang siya Secmaster ng Elysium Gate dahil siya na rin ang bagong emperor ng Westrington. At higit sa lahat, naghihintay na ng utos ang 100,000 niyang mga sundalo sa labas. Masyado talaga siyang malakas. Namula sa sobrang galit ang mukha ng nanginginig sa galit na si Megan. Pagkatapos nito ay agad siyang tumayo para ituro si Daryl at sumigaw ng, ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Pabagsakin niyo siya ngayon din. Hindi lang siya pinahiya ni Daryl sa harap ng lahat, nagawa rin nitong sugatan ang kanyang tagasunod. Gusto na rin nitong wasakin ang ubong sekta ng Emmy. Walang kahit na sino ang may kakayahang tumanggap sa mga bagay na ito. Pagkatapos magsalita ni Megan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga disipulo sa kanyang paligid. Agad nilang ginamit ang kani-kanilang mga internal energy habang pinapaligiran si Daryl. Walang sino man sa mga ito ang may gustong makipaglaban kay Daryl, pero wala na silang choice. Uminom din sila ng Dark Day pill ni Megan. Nasa kamay na ni Megan ang kanilang mga buhay, kaya wala na silang nagawa kundi sumunod dito. Nang makita niya ang pagpaligid sa kanya ng mga disipulong ito, hinawakan ni Daryl ang kanyang heavenly halberd para hamunin ang mga ito at sumigaw ng, mamatay na kayo. Mamatay na kayong lahat. Kasabay nito ang malakas na pagsipol ni Daryl na nagbigay ng utos sa 100,000 niyang mga sundalo sa labas, mga bantay, pabagsakin niyo ang sinumang makikita niyo sa MT, Emmy.
Wala kayong bubuhayin na kahit isa sa kanila. Dito na namula ang mga mata ng sumisigaw na si Daryl. Kahit na ano pa ang maging kapalit, kailangan niyang makuha ang antidote na yon kay Megan. Patayin niyo! Nang marinig nila ang utos ni Daryl, gumawa ang kanyang mga sundalo ng isang dumadagundong na sigaw na nagpayanig sa lupa. Agad silang sumugod sa MT, na parang isang malakas na alon, habang malakas na nagsasagupaan ang dalawang mga panig. Napahinga na lang ng malalim ang nagtatago sa isang sulok na si Debra. Bigla siyang nagalala sa kanyang sarili ng husto. Masyado nga talagang malakas si Daryl sa dami ng kanyang mga sundalo. Magawa kaya ng Emmy at ng ibang mga sekta na talunin ito? Naramdaman ni Donoghu ang pag-aalala ni Debra. Bahagya siyang ngumiti at mahina itong kinomfort. Huwag kang mag-alala senior dahil hindi magagawang manalo ni Daryl sa labang ito. Sinilip niya ang nakikipaglabang si Daryl nang may kaunting pagkademonyo sa kanyang mga mata. Dito na tumindi ang kanilang laban. Masasabi ng kahit na sino na kabilang ang hukbo ng Westrington sa pinakamalalakas na hukbo sa siyam na mga kontinente. Masyado nang mataas ang reputasyon ng mga ito. Hawak ng kontinente ng Westrington ang pinakamalakas na hukbo sa siyam na mga kontinente. Mayroon na silang magandang reputasyon ng dahil dito. Kaya sa loob ng 1-0 minuto ay nagawa nilang talunin ng paisa-isa ang mga disipulo ng iba't ibang mga sekta ng World Universe. Hindi naging maganda ang labang ito para sa panig ng World Universe. Marami sa kanila ang nasugatan ng gusto habang sumisirit ang kanilang dugo sa paligid. Halos mabalot na ng dugo ang buong main hall na kanilang kinatatayuan kanina. Agad na nag-aalala si Debra nang makita niya ito. Dapat na ba natin silang tulungan, Junior? Wala nang natira sa mga alaala ni Debra, kaya nakalimutan na nito kung anong klase ng tao si Megan. Ang alam niya lang ngayon ay ang alyansang nabuo sa pagitan ni Megan at ng nakababata niyang kapatid, kaya itinuring niya na rin ito bilang kapamilya. Ito ang nagudyok sa kanyang tumulong noong makita niyang nasa panganib ang panig nito. Iniling naman ni Donoghu ang kanyang ulo habang mahinang sinasabi na, "Hindi na kailangan. Hindi pa ito ang tamang oras kahit na gustuhin pa natin silang matulungan." Nagmukhang kalmado ang nagsasalitang si Donoghu, habang walang awa na nagliliwanag ang kanyang mga mata. Buo na ang mga plano ni Donoghu. Naghihintay na lang siya ng tamang pagkakataon para sorpresang atakihin si Daryl at sugatan ito ng husto gamit ang isang teknike. Tumango rito ang hindi na nagsalitang si Debra nang marinig niya ang mga sinabi ni Donoghu. Pagkatapos magsama ng ilang araw, nagawa ng pagkatiwalaan ni Debra ng husto si Donoghu. Kaya natural lang na makinig siya sa lahat ng sasabihin nito. Namula ang mukha ni Megan nang makita niyang sumasama na ang sitwasyon para sa kanyang panig. Dito na nagliwanag sa sobrang galit ang kanyang mga mata. At sa huli ay sumigaw ng malakas si Megan. "Itigil mo na ito kung gusto mo pang mabuhay si Lily, Daryl." Nilabas ng ilang mga disipulo ng Emmy, sina Lily, Zurong at ang Divine Farmer nang sabihin niya ito. Nakatalong pumasok ang mga ito mula sa gilid na entrance ng main hall. Nag-uusap pa lang sina Daryl at Megan noong ilabas ng mga disipulo ng Emmy ang mga ito ng kulungan at bantayan sa labas. Inakala ni Megan na mag-aalala si Daryl kaya hindi ito gagawa ng kahit na anong hakbang laban sa kanya. Pero hindi niya inakala na tuluyan na itong mawawala sa kanyang sarili. Hindi pa rin maintindihan ni Megan kung gaano kaimportante ang pamilya Carter kay Daryl. Sila ang pamilya at mga mahal sa buhay ni Daryl. Kaya natural lang na mawala ito sa sarili noong malaman nitong nilason ni Megan ang kanyang pamilya. Hindi tumigil si Daryl nang marinig nitong sumigaw si Megan, pero napatingin pa rin ito sa kanya. Natigilan siya ng tuluyan noong makita niya kung sino ang nasa kanyang harapan, lilibot. Nakita niya na namumutla at nanghihina ang nakataling si Lily. Siguradong malupit ang kanyang pinagdaanan sa kamay ni Megan. Makikitang nakatayo sa kanyang tabi ang Divine Farmer, at si Zurong, ang dalawa niyang mga senior. Ano ang nangyayari? Isip ni Daryl. Nagawang mahuli ni Megan sina Zurong at ang Divine Farmer, na kilalang mga malalakas na mandirigma sa siyam na mga kontinente. Dito na nagalit at nagulat ng husto si Daryl. "Hubby!" Hindi maiwasang mapasigaw ni Lily gamit ang mahinhin niyang boses. Natutuwa siyang makita ang asawa niyang si Daryl. Ilang araw nang nakulong dito si Lily, hindi man lang siya kumain o nakatulog dito.
Wala na rin siyang lakas na magsalita pa sa kahit na ano ngayon. Nahiya naman sa kanilang sarilya nang nakatayo sa tabi ni Lily na sina Zurong at Divine Farmer. Nagawang dukutin ni Megan ang mga kilala at hindi mapapantayang fighter na nakilala ng iba't ibang henerasyon. Isa itong nakakahiyang bagay para sa kanila. Huwag ka nang matakot, Lilibud. Sigaw ni Daryl. Hindi na nagdalawang isip si Megan noong mga sandaling iyon. Hinawakan niya ang mahaba niyang espada at nilagay sa lig ni Lily habang nanlalamig na sinasabing, papatayin ko siya kung hindi ka patitigil. Tigil! Tumigil kayong lahat! Walang pag-aalinlangang sigaw ni Daryl habang namamaos ang kanyang boses at namumula pa ng host ang kanyang mga mata. Gustong-gusto nang patayin ni Daryl si Megan sa mga sandaling ito. Pero hindi pa rin niya nagawang magpadalos-dalos dahil hawak na nito ang buhay ni Megan. Nakita niyang nakatutok ang mahabang espada ni Megan sa lig ni Lily. Kaunting lakas lang ang kailangan ni Megan para mamatay si Lily. Agad na tumigil sa paglalaban-laban ang 100-0 mga sundalo ng Westrington at mga sundalo ng iba't ibang mga sekta. Napatingin silang lahat kay Daryl. Lalo na ang mga sundalo ng Westrington. Mukhang naguluhan ang mga ito. Nasa advantage na tayo noong utusan tayong tumigil ng kamahalan. Sayang. Tumitig si Daryl kay Megan at sumigaw ng, Megan, pakawalan mo na si Lily ngayon din. Tumawa naman dito ang nanunuksong si Megan, haha. Tingnan mo kung gaano katindi ang pag-aalala sa mukha mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan hanggat magagawa mong makinig sa mga sasabihin ko. Nagdilim ang kanyang mukha habang nanlalamig niyang sinasabi na, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. Papakawalan ko si Lily at ibibigay ko rin ang antidote ng Dark Day Pill para sa pamilya Carter sa sandaling makita ko na sincere ka sa paghingi mo ng tawad. Pero kung magmamatigas ka pa rin, huwag mo na akong sisihin sa mga magagawa ko sa kanila. Napakagat siya sa kanyang mga labi at nagmukhang determinado noong matapos siya sa pagsasalita. Naging hinanakit na ang pagmamahal na nararamdaman ni Megan kay Daryl. Nagselos siya nang makita niya kung gaano nagalala si Daryl kay Lily. Hindi naman sumagot si Daryl. Mahigpit na nagsara ang kanyang mga kamao habang namumula ang kanyang mga mata. Kasabay nito ang nakabibinging katahimikan ng lahat sa paligid ng main hall habang nakatitig ang kanilang mga mata kay Daryl. Namangha ang mga disipulo ng iba't ibang sekta habang humahanga ang kanilang mga mata kay Megan. Napakahusay talaga ng ating Alliance Master. Nagawa niyang makontrol si Daryl gamit ang ilang mga salita. Siguradong makikilala ang Alliance Master sa siyam na mga kontinente sa sandaling mapaluhod nito si Daryl. Alam ng lahat na arogante si Daryl kaya hinding-hindi siya aamin ng kanyang pagkatalo sa kahit na sino. At sa huli ay huminga ng malalim si Daryl habang nakatingin ng husto kay Megan, sige, luluhod ako sa harapan mo. Tuparin mo sana ang naging usapan nating dalawa. Dito na niya inalis ang kanyang heavenly halberd at luluhod na sana noong maglakad si Brad papunta sa unahan ng Westrington Army. Hindi ka po pwedeng lumuhod, kamahalan. Desperadong sigaw ni Brad. Sumangayon dito ang kanyang mga sundalo. Opo, kamahalan. Wala ka pong kapantay kaya paano ka po susuko sa isang babae? Huwag niyo pong gagawin yan, kamahalan. Nakikita ng mga sundalong ito si Daryl bilang kanilang emperor. Kaya ang bawat bagay na gagawin nito ay kakatawan sa imahe ng Westrington. Sa sandaling lumuhod si Daryl kay Megan, magiging katawa-tawa ang Westrington sa siyam na mga kontinente. Manahimik kayong lahat, sigaw ni Daryl. Hindi na niya ipinaliwanag pa ang kanyang naging desisyon sa mga ito. Agad namang natahimik sa kanilang kinatatayuan si Brad at ang kanyang mga sundalo. Bang! Pagkatapos ng isang sandali ay lumuhod ang mga tuhod ni Daryl habang malinaw na sinasabi ang mga salitang, nagkamali ako sa mga nagawa ko sa iyo noon, Megan. Patawarin mo na ako, pakiusap. Ibigay mo na ang antidote at pakawalan mo na si Lily ang iba ko pang mga kasama. Habang nagsasalita, hindi nagpakita ng kahit na anong pagbabago sa kanyang mga emosyon si Daryl habang nagtutunog seryoso sa harapan ni Megan. Ayaw niya talagang lumuhod sa isang babaeng kagaya ni Megan, pero wala pa rin siyang magagawa rito. Nasa mga kamay ni Megan ang buhay ni Lily at ng pamilya Carter. Kaya agad na mawawalan si Daryl ng pamilya at mga kaibigan sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa mga ito. Ano pang silbi ng kanyang buhay sa sandaling mangyari ito? Wow!
Nasabik dito ang mga disipulo ng iba't ibang sekta. Buwisit, lumuhod talaga siya. Haha! Napakalakas talaga ng Alliance Master. Nakaramdam naman ng pagkatalo sa kanilang mga sarili ang mga sundalo ng Westrington. Maging ang nagtatago sa isang tabi na si Debra ay namangha sa kanyang mga nasaksihan. Tinitigan niya ng husto si Daryl at naguluhan sa kanyang sarili. Sinasabi nilang masama raw si Daryl kaya gagawin niya ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Pero nagawa niyang alisin ang kanyang dignidad at katayuan bilang emperor para lumuhod sa harap ni Meghan at mailigtas ang buhay ng kanyang babae at pamilya. Masyadong kamangha-mangha ang pagiging selfless nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Dito na nagsimulang magbago ang naging impresyon ni Debra kay Daryl. Hindi naman naiwasang matawa ng nakatayo sa taibing si Donoghue. Haha! Naipit ka sa mga mahal mo sa buhay. Iyan lang talaga ang mararating mo kung ipagpapatuloy mo pa ang ginagawa mong iyan. Sabi niya sa kanyang sarili. Mahina ang ginawa niyang pagsasalita, kaya wala nang nakarinig na kahit sino sa kanya maliban kay Debra. May sinasabi ka ba, Junior? Natigilan si Debra habang hindi maiwasang mapaisip sa kanyang mga narinig. Inayos ni Donoghue ang kanyang isipan bago ngumiti at magpaliwanag kay Debra, wala lang iyon. Sinasabi ko lang na ipapahamak si Daryl ng pagkababaero niya sa bandang huli. Nang marinig niya yon, sumagot na lang si Debra at hindi na nagsalita pa. Sa mga sandaling yon, tahimik na tumingin sa nakaluhod na si Daryl ang nakaupo sa kanyang tronong si Meghan. Walang tigil na nagbago ang itsura ng kanyang mukha habang nanginginig ang buo niyang katawan. Maraming taon na rin ang nakalilipas. Matagal na ring pinangarap ni Meghan ang pagluhod ni Daryl sa kanyang harapan para humingi ng tawad sa mga nagawa nito sa kanya. Nagkatotoo na rin ang kanyang pangarap. Agad na napangiti rito si Meghan. Natuwa siya ng husto sa kanyang sarili. Pero nang matapos ang kanyang tuwa, agad na nakaramdam si Meghan ng emptiness at confusion sa kanyang sarili. Ano naman kung nagawa niya yon? Maibabalik niya pa ba ang closeness nila ni Daryl noon? Matatanggap pa ba siya ulit ni Daryl? Habang nalulunod si Meghan sa mga bagay na kanyang iniisip, tumingin sa kanya si Daryl at malinaw na sinabing, tinupad ko na ang gusto mo, Meghan. Humingi na ako ng tawad kaya dapat lang natuparin mo ang napag-usapan nating dalawa. Walang kahit na anong pakialam ang mga mata ni Daryl sa mga sandaling ito. Nakapagdesisyon na ito. Matatapos na ang kanilang gulo hanggat magagawang tuparin ni Meghan ang kanyang mga sinabi para pakawalan si Lily at ang iba pa niyang mga kasama at ibigay ang antidote sa Dark Day Pill. Wala nang utang na loob ang kahit na sino sa isa't isa. Tumingin si Meghan kay Daryl ng ilang segundo bago dahan-dahang itango ang kanyang ulo at sabihing, sige. Tutuparin ko ang mga sinabi ko sayo. Dati siyang may hinanakit kay Daryl, pero hindi niya inasahang hindi niya ito magagawang patayin. Mayroon pa rin kasi siyang nararamdaman para rito. Agad na nawala ang obsesyon ni Meghan kay Daryl noong makita niya itong lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang harapan. Dito na itinago ni Meghan ang mahabang espada na kanyang hawak at naglabas ng isang flask ng elixir. Ito na ang antidote para sa ipinainom niyang Dark Day Pill. Nagmamadaling tumayo ang nasasabik na si Daryl sa mga sandaling yon. Nang biglang may isang tao na sumigaw sa mula sa kanyang likuran, mamatay ka na, Daryl. Dito na biglang umatak na kasing bilis ng kidlat ang isang imahe ng tao mula sa likuran ni Daryl. Ang taong ito ay walang iba kundi si Donoghue. Kanina pang nagtatago si Donoghue sa isang sulok habang naghihintay ng oportunidad para atakihin si Daryl. Hinintay niya ang panahon kung kailan hindi inaasahan ni Meghan at ni Daryl ang gagawin niyang pag-atake. Pero hindi niya inasahang luluhod si Daryl sa harapan ni Meghan at tutuparin ni Meghan ang kanilang napag-usapan ni Daryl na ibigay ang antidote. Gusto nang patayin ni Daryl at Donoghue ang isa't isa nang dahil sa lalim ng kanyang sama ng loob. Kaya paanong hahayaan ni Donoghue na mangyari ang lahat ng ito? Noong mapansin ni Donoghue na nakatuon ang atensyon ni Daryl kay Meghan, hindi na siya nagdalawang isip na atakihin si Daryl mula sa likuran. Buzz! Agad na sumabog ang malakas na aura sa katawan ni Donoghue habang papalapit kay Daryl. Agad na nanginig si Daryl nang makita niya si Donoghue. Namula ng husto ang kanyang mga mata habang nagngit-ngit na sumisigaw ng Donoghue. Hindi niya inasahang makikita niya si Donoghue rito sa Emisect. Kaya pala hindi niya ito mahanap-hanap kanina.
Mukhang dito lang pala siya nagtatago sa kampo ng Emi sect. Daryl! Ngiti ni Donoghu. Hindi na niya maitago pa ang pagkasabik at pagkamuhi na kanyang nararamdaman. Dito na niya nanlalamig na sinabi ko na sayo noong mapapatay din kita. Itinadhana talaga ang araw na ito. Dito ka na mamamatay. Dito na ginamit ni Donoghu ang kanyang internal energy at umatake. Nang makita ito ni Lily, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na sabihin, mag-iingat ka, hubby. Nagalala siya rito ng husto. Kasabay nito ang panginginig ng katawan ni Megan. Nagalit siya ng husto habang sinisermonan si Donoghu ng, Donoghu, si sino ang nagsabi sa iyo na atakihin mo si Daryl ng patago? Itigil mo iyan. Noong mabuo nila ang kanilang alyansa, nagkasundo silang dalawa na si Megan ang gagawa ng mga desisyon kung paano nila patutumbahin si Daryl. Nagalit ng husto si Megan noong makita niyang hindi sinunod ni Donoghu ang kanilang napagkasunduan at sa halip ay nagawa nitong atakihin si Daryl mula sa likuran. Gusto na ring sugurin ng sumisigaw na si Megan ang umaatakeng si Donoghu, pero huli na ang lahat para sa kanya. Bang! Masyadong naging mabilis si Donoghu kaya hindi na nakapag-react pa si Daryl. Walang awang inatake ni Donoghu ang likuran ni Daryl. Isang mahinang tunog ang narinig ng lahat mula kay Daryl habang malakas na dumudura ng sariwang dugo at tumatalsik sa malayo. Thud! Tumalsik ang katawan ni Daryl sa layong 100 metro mula sa kanyang pwesto. Dumura si Daryl ng dugo sa gitna ng ere na nagpaulan ng dugo sa paligid. At sa huli ay bayolenteng bumagsak ang kanyang katawan sa main hall. Makikita ang hindi maipaliwanag na sakit sa mukha nito na halos makapagpawala sa kanyang malay. Naramdaman ni Daryl na nabalian siya ng ilang mga ribs. Nagpaikot-ikot ang dugo at aura sa kanyang katawan habang kumakalat sa iba't ibang direksyon ang internal energy sa kanyang energy field. Namawis ng husto ang noo ni Daryl. Masyadong naging malakas ang pag-atake ni Donoghu. Mabuti na lang at mayroon siyang purong enerhiya na magpoprotekta sa kanyang katawan. Kanina pa siya namatay kung wala ang mga ito. Hubby! Napasigaw si Lily sa sobrang sakit habang bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Maging si Megan ay nabahala sa kanyang nakita. Hindi nito naiwasang mapasigaw ng, "Ok ka lang ba, Daryl?" Gustong tumakbo ni Megan palapit para tulungan si Daryl, pero nang dahil sa kanyang katayuan, kinailangan niya pa ring pigilan ang kanyang sarili. Kahit kinamumuhian niya ito, ayaw pa rin niya itong mamatay. Dito na siya biglang nagalala noong makita niya itong nasugatan ng husto. Gasp! Dito na biglang umingay ang mga tao sa paligid. Tiningnan ng mga cultivators ng iba't ibang sekta sa paligid si Donoghu nang dahil sa sobrang gulat. Hindi nakataka-taka na isa nga siyang kilalang tao sa Westrington. Alam niya kung kailan siya dapat umatake. Pero agad na nagalit dito si Brad at ang mga sundalo ng Westrington. Ang lakas ng loob ni Donoghu na atakihin ang kamahalan na walang kamalay-malay. Wala namang naging pakialam si Donoghu sa tingin na ginagawa ng mga tao sa kanyang paligid. Nasabik siya ng husto rito. Tumawa siya at nanlolokong sinabi kay Daryl na, "Haha. Sigurado akong hindi mo ito inaasahan, tama. Sinabi ko na sa'yo noon. Kukunin ko ang lahat ng nawala sa akin at mamamatay ka sa aking mga kamay." Namutla ng husto ang mukha ni Daryl noong titigan niya si Donoghu at nanlalamig na sabihing, "Wala ka pa rin namang kwente, Donoghu. Marunong ka lang namang umatake ng patalikod." Sino nga ba ang tumakbo na parang pilay na aso mula sa Westrington papunta sa World Universe para magtago sa Emi sect? Nagalit dito ng husto si Daryl. Bakit nga ba ako nagpadalos-dalos kanina? Nagbigay siya ng nanlalamig na tingin kay Megan. Hindi niya pwedeng maliitin ang babaeng ito. Inakala ni Daryl na si Megan ang may pakana ng biglaang pag-atake na ito ni Donoghu. Nanginig si Megan nang maramdaman niya ang tingin ni Daryl. Naguluhan siya ng husto sa kanyang sarili. Pinaghihinalaan na ba ako ni Daryl, isip nito. Agad na nagasul ang mukha ni Donoghu sa mga sandaling ito. Hindi na niya maitago ang galit sa kanyang puso. Ngumisi siya kay Daryl at sinabing, "Magaling. Humahanga ako sa lakas ng loob mo, Daryl. Nagawa mo pa rin akong sagutin matapos kitang ilagay ngayon sa bingit ng kamatayan." Umangat ang magkabilang gilid ng kanyang mga labi habang sinasabing, "Huwag kang magalala dahil hindi agad kita papatayin."
Gusto kong putulin muna ng paisa-isa ang mga braso at binti mo, at dahan-dahang kang itorture. Tingnan natin kung hanggang saan kaabot. Dito na dahan-dahang naglakad si Donoghu papunta kay Daryl. Protektahan niyo siya, galit na sigaw ni Brad. Dito na tumakbo ang ilang daang sundalo para paligiran si Daryl. Mabilis na binunot ni Bradford ang mahaba niyang sibat para itutok kay Donoghu. Ang lakas ng loob mong atakihin ng patalikod ang kamahalan, Donoghu. Dapat lang na mamatay ka. At pagkatapos ay agad siyang lumipad sa gitna ng ere. Sush! 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 Kasabay nito ang paglipad ng ilang daang miyembro ng Black Rider Army. Sumabog ang kanilang mga internal energy at sumugod papunta kay Donoghu. Agad na sumabog ang internal energy sa katawan ni Brad at ng kanyang mga sundalo na sumira sa maayos na daloy ng hangin sa kalangitan. Isa itong nakakatakot na tanawin para sa kahit na sino. Pero hindi man lang nagpanik dito si Donoghu. Dahil gusto nyo ng lahat na mamatay, tutuparin ko ang gusto ninyo. Isang nanlalamig na boses ang lumabas sa bibig ni Donoghu na parabang nanggaling ito sa kailailaliman ng impyerno. Pagkatapos ng isang segundo, hinawakan ni Donoghu ng maigi ang SKY Breaking Axe. Nagpakita siya ng malademonyong ngiti at bayolenteng ginamit ang kanyang SKY Breaking Axe. Roar! Isang sigaw ng dragon ang narinig mula sa palakol. At pagkatapos ng isang saglit, isang gintong liwanag ang lumipad papunta kay Brad at sa daan-daan niyang mga sundalo. Mamamatay kayong lahat! Sigaw ni Donoghu. Ah! Sigaw ng mga sundalo. Naging kasing bilis ng kidlat ang gintong liwanag ng palakol ni Donoghu, hindi na ito naiwasan pa ni Brad at ng kanyang mga sundalo. Miserableng sumigaw ang mga ito at bumagsak sa lupa mula sa kalangitan bago maligo sa sarili nilang mga dugo. Gasp! Nang makita nila ang eksenang ito, silang lahat, maging sina Megan, at ang mga kasama niyang cultivator, o ang natitirang mga miyembro ng Westrington Army ay napapigil sa kanilang paghinga nang makita nila ito. Masyadong nakakatakot ang SKY Breaking Axe ni Donoghu. Isa lang kayong grupo ng mga langgam, ang lakas ng loob mong harangan ako ah. Nanalamig na sinabi ng nagmamalaki sa kanyang sariling si Donoghu. Tiningnan niya ang kanyang paligid at sinabing, sumugod na ang sinumang tumututol sa ginawa ko. Hindi naging malakas ang kanyang boses, pero agad itong nagdala ng takot sa puso ng sinumang nakatingin sa kanya. Natahimik ang mga tao sa kanyang paligid. Walang sinuman ang gumawa ng kahit isang paghinga sa harapan nito. Niyuko ng Westrington Army ang kanilang mga ulo, walang sinuman sa kanila ang tumingin kay Donoghu. Kasabay nito ang paglapit ng isang general mula sa paligid kay Donoghu. Lumuhod ito sa harap ni Donoghu, habang tinitingnan ng lahat. Kamahalan, ako po ang inyong tagapaglingkod na si Ricky Franco, na handa kayong pagsilbihan anumang oras. Magalang nitong sinabi. Si Ricky Franco ang Deputy Commander ng Black Rider Army. Matalino ang isang ito kaya agad siyang nagpakita ng katapatan kay Donoghu nang makita niyang patayin nito si Brad para masiguro ang kanyang kaligtasan. Lumuhod ang natitirang 1-0-0-0 na mga sundalo ng Westrington at sabay-sabay na sumigaw ng, "Mabuhay ka, kamahalan." Kahit na naging madumi at masama ang ginamit na taktika ni Donoghu, masyado pa rin siyang malakas. Gasp! Naguluhan si Megan at ang mga cultivator ng World Universe noong makita nila ito. Makikita ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Muling naging emperor si Donoghu ng Westrington, nang ganoon-ganoon lang. Paano naging ganoon kadali para sa Westrington na palitan ang kanilang hari? Isip ng mga ito. Hindi alam ng mga cultivator ng World Universe ang kultura sa Westrington na nagbibigay ng emperor na posisyon sa sinumang pinakamalakas sa kanila. Ganoon lang iyon kasimple. Natuwa si Donoghu nang makita niya ang eksena ng mga sundalong yumuyuko sa kanyang harapan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang sinesenyasan ang mga sundalo na tumayo sa kanilang mga pwesto. At pagkatapos ay agad siyang ngumiti para tuksuhin si Daryl. Sumuko ka na, Daryl. Wala nang magliligtas sa iyo ngayon. Hahayaan kitang hulaan mo kung ano ang unahin kong putulin sa iyo. Mga braso o binti mo. At pagkatapos ay hinawakan nito nang mahigpit ang kanyang SKY Breaking Axe habang lumalakad palapit kay Daryl. Huminga naman ng malalim ang bagsak na si Daryl. Itinadhana ba talaga ang lahat ng ito? Napuno siya ng desperasyon habang tumitingin sa kanyang paligid para hanapin si Debra.
Kasama nito si Donoghu noong tumakas ito sa Westrington. Kaya siguradong nandito si Debra kung naririto si Donoghu. Tumingin siya sa kanyang paligid pero hindi niya mahanap si Debra. Hindi niya pa alam na kasalukuyan pa ring nagtatago si Debra sa dilim. Nagulat ito ng husto sa biglaang pag-atake ni Donoghu kay Daryl. Pero nagtiwala pa rin si Debra kay Donoghu. Hindi pa siya tinatawag ng nakababata niyang kapatid kaya hindi pa rin niya nagagawang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Napasimangot na lang si Debra noong makita niya ang nalalapit na pagputol ni Donoghu sa mga binti ni Daryl. Naramdaman niya na masyadong naging walang awa ang kanyang nakababatang kapatid. Pero agad na nagbago ang kanyang isip. Sinaktan din ng husto ni Daryl si Donoghu noon, kaya tama lang na putulin ito ang mga braso at binti ni Daryl. Hindi pa rin alam ni Debra hanggang sa mga sandaling ito na kalokohan lang ang mga pangyayaring ikinuwento sa kanya ni Donoghu. Walang kahit na isa sa mga ito ang totoo. Tigil! Nang makita ang unti-unting paglapit ni Donoghu kay Daryl, hindi na napigilan ni Megan ang kanyang sarili na sumigaw ng tigil. Dito na niya inutusan ang mga disipulo ng iba't ibang sekta na, dalian niyo, protektahan niyo si Daryl. Pigilan niyo si Donoghu. Kahit na naghihinanakit siya kay Daryl, hindi pa rin niya naisip na patayin ito. Kaya paano niya hahayaan ang ibang tao na saktan ito? Kahit na narinig ng mga ito ang kanyang mga utos, tumayo lang ang mga disipulo roon at hindi gumawa ng kahit na anong paggalaw. Walang sinuman sa kanila ang umabante para protektahan si Daryl mula kay Donoghu. Nagulat sila ng husto sa ipinakitang SKY breaking axe ni Donoghu noong makipaglaban sila rito kanina. Nakita nilang muli ang kakayahan nito kaya napangibabawan na ng takot ang kanilang mga puso. Ilalagay lang nila sa panganib ang kanilang mga buhay kung susubukan nilang protektahan si Daryl. Ayaw pa nilang mamatay. Mga walang kwentang basura. Galit na siya ni Megan. Ipinadyak niya ang kanyang mga paa habang tumititig na sinasabi kay Donoghu na, huwag mong sasaktan si Daryl hanggat nakatayo ako sa lugar na ito, Donoghu. Dito na niya binunot ang mahaba niyang espada bago lumipad ng parang liwata sa harapan ni Donoghu. Naging magkahalo ang naramdaman ni Daryl nang makita niya ang pagtatanggol na ginagawa sa kanya ni Megan. Naramdaman niyang nababahala talaga si Megan at hindi niya lang ito pinipeke. Inisip niya na kinamumuhian siya nito at gusto na rin siya nitong patayin. Kaya bakit siya nito biglang ipinagtanggol noong malapit na siyang mapatay ng kanyang kalaban? Naguluhan ng husto ang isip ni Daryl, hindi na niya maintindihan pa si Megan. Napakagat naman sa kanyang mga labi ang nakatayo hindi kalayuan na si Lily. Nakita niya ang pagsugod ni Megan para iligtas si Daryl, dito na niya kakaibang tiningnan si Megan. Maaari ngang masama si Megan, pero mahal na mahal talaga nito si Daryl. At bilang babae, mas naramdaman ni Lily ang bagay na yon. Agad niyang nakita na mayroon pa ring nararamdaman si Megan kay Daryl. Tutulungan din kita rito, Master Senior Sister. Sigaw ng sumusugod na si Fanny. Hindi na nagdalawang isip pa ang mga sumusunod na disipulo ng Emmy, at sa loob ng isang iglap ay nagsilipad ang mahahabang palda sa gitna ng main hall. Nagmukhang diwaata ang mga ito habang pinapaligiran si Donoghu. Natakot sina Fanny at Emmy kay Donoghu. Pero wala na silang choice. Kinakailangan nilang tulungan si Megan sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Dahil sa sandaling may mangyaring hindi maganda kay Megan, siguradong mabubura na rin ang sekta ng Emmy dahil wala na silang leader. Magaling! Singhal ni Donoghu nang makita niya ang pagligid sa kanya ni Megan at ng mga disipulo ng Emmy. Matagal ko nang naririnog ang may ilang libong taong sekta ng Emmy. Sigurado akong malakas kayo kaya umaasa ako na masasaksihan ko ito ngayon. Pero, Megan, huwag mo akong masisisi sa magagawa ko sa inyo mamaya. Buzz! Dito na sumabog ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Donoghu. Agad na nasira at nanigas na parang yelo ang maayos na daloy ng hangin sa paligid. Magpapanik ang kahit na sino sa sandaling makita nila ang ganito katinding lakas mula sa isang cultivator. Katsa! Dito na muling binunot ni Donoghu ang SKY breaking axe na kanyang hinawakan ng husto. Agad na uminit ang lahat sa Emmy noong magpakita ang SKY breaking axe ni Donoghu. Para itong isang hangin na malapit ng sumabog. Napaatras sa mga sandaling ito ang mga disipulo habang nag-aalala sa sekta ng Emmy. Lumaki na rin ng husto ang sekta ng Emmy matapos ng ilang taong pamumuno ni Megan.
Sila na ang itinuturing na pinakamalakas na sekta sa buong world universe. Pero hindi pa rin nila matatapatan ang isang napakalakas na taong kagaya ni Donoghu. Agad na nagdilim ang itsura ni Megan sa mga sandaling ito. Dito na siya umabante habang sinasabi na, "Makinig kayo, aking mga disipulo. Gawin niyo ang sword formation." Nang marinig ang utos ni Megan, mabilis na ginamit ni Fanny, at ng mga disipulo ng Emmy, ang kanilang mga katawan na parang mga diwatang lumipad ng mabilis. Naging nakakahilo ang tanawing ginawa ng mga ito. Pinaligiran nila si Donoghu, at nilagay sa gitna ng kanilang formation. Natigilan si Daryl nang makita niya ang mga nangyayari. Dito na nasabik ng husto ang kanyang dugo. Ito na ba ang ultimate teknike ng Emmy na Mysterious Fairy Sword Formation? Nakita niya na hindi lang naging sabay-sabay ang paggalaw ni Fanny at ng ibang mga disipulo ng Emmy, pero naging napakaganda rin ang ginawang paggalaw ng mga ito. Naging perpekto at misteryoso ang bawat hakbang na ginawa ng mga disipulo. Nakulong si Donoghu sa gitna ng formation. Kahit pa naging malakas si Donoghu, hindi pa rin siya makakatakas ng basta-basta rito. Sinasabi sa mga alamat na ang Mysterious Fairy Sword Formation ay ang ultimate formation na iniingatan ng Emmy sect. Ipinasa ito ng sekta sa iba't iba nilang henerasyon ng ilang libong taon. Ilan lang ang mga taong nakasaksi sa teknike na ito. Narinig na rin mismo ni Daryl ang formation na ito, pero hindi pa niya ito nakikita ng personal. Hindi nga siya nagkakamali rito. Ang formation na ginawa ng mga disipulo ng Emmy ay ang Mysterious Fairy Sword Formation. Matagal na ring hindi ginagawa ng Emmy sect ang formation na ito. Kahit na nagawa ng New World na sakupon ang World Universe 10 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin nagawang gamitin ng Emmy ang formation na ito sa gitna ng napipintong pagbagsak ng Donghai City. Masasabi nila na ang Mysterious Fairy Sword Formation daw ang ultimate move na magagamit ng Emmy sa sinumang gustong patayin ng mga ito. Hinding-hindi nila gagamitin ng basta-basta ang formation na ito maliban na lang kung nasa oras na sila ng matinding kagipitan. Pero wala nang pakialam si Megan sa mga sandaling ito. Ginawa niya ito para iligtas si Daryl. Pansamantalang nakulong si Donoghu nang gawin ng Emmy ang Mysterious Sword Formation. Napansin ni Daryl na nagmukhang diwata ang mga disipulo ng Emmy, habang hawak-hawak ang mahahaba nilang mga espada na nagliwanag ng husto sa kanilang mga kamay na bumalot sa buong kalangitan. Hinawakan ni Donoghu ng husto ang SKY Breaking Axe na naglabas ng nakakatakot na puwersa, pero hindi pa rin niya nagawang makawala rito. Nagulat ng husto ang mga taong nakapaligid sa kanila noong makita nila ang eksenang ito. Nagpuiesta ang kanilang mga mata sa kanilang nakita. Halos naging magkakapantay ang ganda ni Megan, Fanny, at iba pang mga babaeng miyembro ng Emmy sect. Kasalukuyan nilang nilalabanan si Donoghu sa gitna ng ere. Lumaki ang mga mata ng maraming kalalakihan nang makita nila ang nagagandahang mga disipulo ng Emmy. Kasabay nito ang lihim na pagpuro ng mga cultivator na ito sa ginagawa ng mga disipulo ng Emmy. Napakahusay talaga ni Alliance Master Castello. Nagawa niya talagang pamunuan ang mga disipulo ng Emmy para labanan ang SKY Breaking Axe ni Donoghu. Naging misteryoso at maselan ang sword formation na ito. Mukhang ito na nga ang ultimate technique ng Emmy, ang Mysterious Fairy Sword Formation. Makakakita talaga tayo ng kamanghamanghang bagay ngayong araw. Nag-usap-usap ang mga tao sa paligid habang sumisimangot naman si Daryl. Tumingin siya kay Megan na nasa gitna ng era habang naguguluhan sa kanyang sarili. Ito na nga talaga ang misteryosong Fairy Sword Formation. Ginamit ni Megan ang ultimate formation na ito ng Emmy para iligtas siya. Bakit niya gagawin ito? Hindi ba't gigil na itong patayin siya, kaya bakit ayaw niyang hayaan si Donoghu na patayin si Daryl? Nainis naman ang husto ang nakakulong na si Donoghu sa gitna ng formation. Inakala niya na hindi siya mahihirapang talunin ang Emmy sect gamit ang sarili niyang lakas. Hindi niya inasahan na ikukulong siya ng sword formation na ito sa gitna. Mas nainis si Donoghu habang iniisip niya ang mga bagay na ito. Walang tigil niyang ginamit ang kanyang internal energy para ilagay sa hawak niyang SKY Breaking Axe. Hindi niya ito nagawang magamit ng husto sa umaga. Masyadong malakas ang yang energy sa umaga kaya mabilis siyang mawawasak nito. Mabilis na lumipas ang kalahating oras pero hindi pa rin makawala si Donoghu sa sword formation ng Emmy sect.
Pero hindi pa rin matalo-talo ni Megan si Donoghu kahit na nakulong nila ito sa sword formation ng Emmy. Masyado talagang malakas ang hawak nitong Eskewa breaking axe. Kasabay nito ang paggamit ni Megan sa kanyang Jade Fairy Flute para i-distract si Donoghu. Hindi niya inasahang may kakayahan ang Eskewa breaking axe na patibayin ang isipan ng isang tao, kaya hindi naapektuhan si Donoghu ng tunog na mula sa flute ni Megan. Wala na siyang nagawa kundi itigil ang paggamit sa flute at itago ito. Mas tumindi ng tumindi ang kanilang laban pero walang kahit na sino sa kanilang dalawa. At sa huli ay nakaramdam na ng kaunting pagpapanik sa kanyang sarili si Donoghu. Makinig kayong lahat. Patumbahin niyo ang mga miyembro ng Emmy. Patayin niyo siya. Sagot ni Ricky habang pinamumunuan ang kanyang mga sundalo na sumusugod sa mga miyembro ng Emmy. Patayin niyo sila. Sagot ng higit sa 1-0, 0-0-0 mga sundalo habang sumusugod na parang isang tidal wave. Agad na narinig ang mga miserableng sigaw sa battlefield. Nang sumali ang army ng Westrington, biglang nagulo ang formation ng Emmy. Marami sa mga disipulo ang nahulog sa lupa at naligo sa sarili nilang mga dugo. Bang! 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 Sa ilalim ng suportang ginawa ng kanyang army, nasabik ng husto si Donoghu. Inilaway niya ang kanyang Eskewa breaking axe na nakapagpaatras sa mga disipulo ng Emmy. Hindi nagtagal ay nakawala na rin siya sa ginawang sword formation ng Emmy. Nagmalaki at nasabik si Donoghu ng husto sa mga sandaling yon. Dito na siya tumatawang nagsalita kay Megan ng haha. Huwag ka nang magmatigas, Megan. Hindi mo ako kailanman mapapantayan. Nga pala, hindi ba't kinamumuhian mo si Daryl kaya gusto mo siyang patayin? Tinutulungan lang kita na putulin ang kanyang mga braso at binti para sa iyo, bakit mo ako pinipigilan? Dito na tumingin si Donoghu sa kanyang paligid at nagpatuloy sa pagsasalita, magkakampi tayo, Megan, huwag na nating labanan ang isa't isa. Tumigil ka na sa ginagawa mo. Pero kung magmamatigas ka pa rin sa akin, ikinalulungkot kong sabihing nalalapit na ang pagkabura ng Emmy sa mapa. Narelax si Donoghu ng husto sa mga sandaling yon. Nasa ilalim na ng kanyang kontrol ang sitwasyong ito, kaya paano siyang hindi matutuwa rito? Hayop ka talaga, Donoghu, namula ang mukha ng nanginginig na si Megan. Huwag na huwag mong ipapamukha sa akin ang alyansang ito. Ikaw ang naunang sumira sa kasunduan natin. Hindi na tayo magkakampi mula sa sandaling ito. Inatake ni Donoghu si Daryl nang hindi niya alam, pero nagawa niya pa ring magpanggap na parang hindi niya ito ginawa. Masyado siyang masama at walang patawad. Hindi nagalit si Donoghu nang maarinig niya ito. Ngumiti at nagsalita ang lalaki. Dahil nagpumilit ka, Megan, huwag mo akong sisisihin sa mga mangyayari. Buzz! Pagtapos ay kinuway ni Donoghu ang kanyang Eskewa breaking axe, at lumabas ang nakakatakot na liwanag mula rito. Kaagad na napahiga ang mga alagad ng Emmy, isa sariling nilang dugo. Mahigpit na hinawakan ni Donoghu ang Eskewa breaking axe, at tila isang warlord na bumaba mula sa kalangitan. Walang sino man ang makakapigil dito. Nagsalita si Donoghu. Kinalaban mo ako para lang maprotektahan ang dignidad ng pagiging Alliance Master, pero dinulot mo ang pagdurugo ng iyong mga alagad. Sulit ba talaga ito? Naisip nitong kinalaban siya ni Megan dahil sa ginawa niyang pag-aksyon ng walang permiso ng babae. Ngunit katunayan ay gusto lamang makita ni Megan na mamatay si Daryl. Ikaw, namula si Megan. Hindi nito alam kung paano sasagot. Isa pa, mas nagpanik ang abay nang makita nito ang unti-unting pagbagsak ng mga alagad ng Emmy. Huwag kang mayabang, Donoghu. Huwag mong iisiping magagawa mo ang lahat ng naisin mo sa Emmy sect hanggat nandito ako. Sigaw nito. Buzz! Tumingkayad at lumipad si Megan. Hindi nito sinugod si Donoghu, lumipad ito sa screen kung nasaan nasa likod nito si Debra. Napagdesisyonan ni Megan na gamitin si Debra para mapasuko si Donoghu dahil hindi niya ito kayang gawin. Sa nakaraan ay hindi ito magagawa ni Megan dahil babae ni Daryl si Debra. Magiging imposibleng gamitin niya ito para maging panakot kay Donoghu. Ngunit nang sandaling iyon ay nawala ang memory ni Debra at naging nakakatandang kapatid ni Donoghu. Ang mahalaga ay nang makita ni Megan ang maayos at may respetong pagtrato ni Donoghu kay Debra. Malinaw na mahalaga ang babae para kay Donoghu. Paniguradong matataranta si Donoghu kapag nahuli ni Megan ang babae.
Kaagad na dinurog ni Megan ang screen. Hindi man lang nakareact ng maaga ang nasa likod nitong si Debra. Naisara ang kanyang acupoints at nanginig ito pero hindi makagalaw ang babae. Debra? Nanginig si Daryl nang may pagsiyasat nitong tiningnan si Debra. Nagulat at natuwa ito. Hindi nakapagtatakang hindi nito nakita ngayon lang ang babae. Yun pala ay nagtago ito sa likod ng screen. Mukhang nagtago rin doon si Donoghu, kanila lang. Nasabik ito, pero kaagad siyang kinabahan nang makita ang pagsara ng acupoints ni Debra. Anong iniisip gawin ni Megan? Nang sandaling iyon ay napakunot si Donoghu at tiningnan nitong maigi si Megan. Hindi nag-abalang magsalita ang babae. Kaagad niyang nilagay ang mahabang espada sa liig ni Debra matapos niyang isara ang acupoints nito. Tumigil ka ngayon din, Donoghu, kundi ay papatayin ko siya. Malamig sa sambit ni Megan. Naramdaman ni Daryl na tila lalabas ang kanyang puso sa kanyang nasaksihan. Alam nitong pinapatigil lamang ng babae si Donoghu at hindi ito gagawa ng kahit anong masamang bagay kay Debra. Pero mapanganib na sandata ang espadang iyon. Paano kung aksidenteng masaktan si Debra? Nang sandaling iyon ay gustong sumigaw ng malakas ni Daryl, pero matindi ang mga natamo nitong sugat. Wala itong lakas para magsalita. Nakababatang kapatid, sigaw ni Debra kay Donoghu, habang puno ng pagkataranta ang kanyang mukha. Ngunit kalahati lamang ang naisigaw ito nang mapindot ni Megan ang kanyang multi acupoint. Ngayon lang ay nagpakita na ako ng awa, Megan. Huwag mo akong sagarin. Nandilim ang ekspresyon ng mukha ni Donoghu, habang malamig itong nakatingin kay Megan. Sa katunayan ay walang pakialam si Donoghu noon kung mabubuhay o mamamatay si Debra. Pero sa maiksing sandaling nagkasama ang dalawa, ay napagtanto nito kung gaano kalambot at kabait ni Debra. Napagdesisyonan nitong ligawan at kunin ang puso ng babae. Paano nito hahayaang masaktan si Debra? Nang makita nito ang reaksyon ni Donoghu, ay alam nitong nagbunga ang kanyang pusta. Hinahamon kitang subukan ito kung hindi ka naniniwala sa akin. Pagsinghal ni Megan. Pagtapos ay mas naging mariin ang pagkakalapat ng espada sa liig ni Debra. Humiwa sa kanyang balat ang matalas na blade, at may lumabas na kaunting dugo mula rito. Hayop! Nadurog ang puso ni Daryl habang pinapanood niya ang mga pangyayari. Sumigaw ito kay Megan. Megan, tama na. Pero malubha ang mga sugat nito, kaya naman mahina at garalgal ang kanyang boses. Hindi man lang siya maririnig ni Megan. Sush! Sa parehong sandali ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Donoghu. Tuluyang namula ang mga mata nito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.